Kumusta sa lahat? Ipinagpapatuloy ang aming serye ng mainit na review ng pelikula para sa 2025. Ngayong araw ay ihahatid ng channel ang pelikulang Reborn. Nagsisimula ang pelikula sa taong 2007 habang naglalakbay ang pamilya ni Qiao Qingyu mula Shandles patungong Huanzhou. Sa mahabang biyahe na bumabaluktot sa mga bundok at kagubatan, tahimik na nakaupo si Qingyu sa tabi ng bintana, may headset sa tainga at malabo ang mga mata na nakasubaybay sa berdeng tanawin sa labas. Naguguluhan ang kanyang isip sa maraming pag-iisip. Noong bata pa siya, madalas sabihin ng lahat na mabilis siyang lumaki at kapag naging matanda na siya, magiging mas mahusay ang lahat. Ngunit ngayon na malaki na siya, mas nalilito siya at tila hindi na simple ang lahat. Lumipat ang kanyang pamilya sa Huanzhou na may pag-asang magsimula ng bagong buhay. Nagbukas sila ng Qiaojia Handmade Noodle Shop at ang ina ay puno ng pag-asa na sa bagong lugar na ito ay magiging maunlad ang negosyo at mamuhay ng payapa. Marami ring pag-asa si Qingyu para sa hinaharap, gayunpaman, sa unang araw pa lang ng pagbubukas, nakatayo ang mag-ama ni Qingyu sa labas ng tindahan na nagbibigay ng flyers, ngunit walang gustong kumuha at ang iba ay itinapon pa sa harap nila. Bumalik ang nabigo na ama na may nakasimangot na mukha, nagtataka kung bakit napakatahimik at malungkot ang araw ng pagbubukas. Nagreklamo siya sa kanyang asawa dahil kailangan niyang magbayad ng 80,000 yuan na bayad sa paglilipat para sa isang maliit na tindahan. At mayroon pang karagdagang bayad sa pamamahala, habang ang mga sangkap sa Huanzhou ay 4 na beses na mas mahal kaysa sa kanilang bayan. Pinakalma siya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapaalala na nagbebenta sila ng noodles sa mas mataas na presyo ng ilang yuan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang nabasag ni Qingyu ang isang mangkok sa kusina. Nagmamadaling tumakbo ang mag-asawa upang tingnan ang kanilang anak at pagkatapos ay abala sa paglilinis. Hindi pinansin ni Qingyu ang tungkol sa pagbebenta at tumakbo sa kalapit na convenience store upang bumili ng merienda. Mabilis na sumunod ang kanyang ina at nakita na hindi pa nagbabayad ang kanyang anak. Nahihiya siyang sinabi sa may-ari ng tindahan na magdadala sila ng noodles sa ibang pagkakataon upang ipatikim at magbabayad bukas. Masayang sumang-ayon ang may-ari ng tindahan. Nang pinupunasan ni Qingyu ang mesa, isang babaeng kumakain ng noodles ang biglang nagalit at nagreklamo na tumalsik ang maruming tubig sa kanyang mangkok. Kahit ipinaliwanag niyang tuyo ang basahan na ginagamit niya, inakala pa rin ng babae na bastos siya sa customer at biglang ibinuhos ang isang baso ng mainit na tubig sa kanya. Kinabukasan, naiinis na sinabi ng babae na malas ang araw na iyon. Ang taong palihim na nagbutas ng gulong ng sasakyan ng babae ay si Qingyu. Sa gabi, inayos ng pamilya ang kanilang bagong bahay. Nagreklamo si Qingyu tungkol sa masikip na tirahan habang marahang ipinaliwanag ng ina na magbibigay ito ng mas mahusay na kapaligiran sa pag-aaral para sa kanilang mga anak. Nang siya ay nagtutupi ng damit, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang lumang sombrero. Agad na bumagsak ang kanyang tingin, tila bumigat ang kanyang puso. Walang nagsalita, ngunit agad na inagaw ni Qingyu ang sombrero at lumabas upang sunugin ito. Binalot ng katahimikan ang loob ng bahay, bawat isa ay may hindi masabing sakit sa loob. Habang nakatayo mag-isa sa beranda, nabighani si Qingyu ng mahinang tunog ng wind chime mula sa bahay sa tapat. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, sa loob ay tinawag siya ng kanyang ina upang maglinis. Sa sandaling ito, hawak ni Qingyu ang isang lumang diary. Sinadyang nilihis ni Qingyu ang usapan at sinabihan ang kanyang ina na ilagay ang kumot sa takip. Habang gumagawa, hindi nakalimutan ng ina na paalalahanan ang kanyang anak na tularan ang kanyang ate, na may napakagaling na academic performance na tinanggap kaagad ng Huanzhou High School ang kanyang transfer, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang transcript. Kinagabihan, umupo siya sa kama at binuksan ang lumang diary. May nakasingit doon na larawan ng isang napakagwapong binata na si Mamingkai. Tinitigan niya ang larawan na may paghanga. Kinabukasan, habang naglalakad sa kalsada, nahulog ang bag ni Qingyu ng may tumakbong estranghero. Si Mingsheng iyon na humahabol sa isang magnanakaw. Pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari, pumunta si Qingyu sa isang tahimik na sulok at nagsulat ng sulat kamay para kay Mamingkai. Sa liham, inihayag niya na bagamat ilang kilometro lamang ang pagitan ng Shandne at Huanzhou, ang distansya sa pagitan nila ay napakalayo. Binanggit niya ang isinulat niya sa yearbook na ikinalulungkot niya na hindi sila nakapagpaalam ng maayos. Naisip niya na marahil ang paghihiwalay ang normal na kalagayan ng buhay. Ngunit gaano man kalayo, nakatayo pa rin sila sa ilalim ng iisang kalangitan. Umaasa siya na mag-aaral siya ng mabuti, makapasa sa universidad na may mataas na marka, at umaasa na magkikita silang muli sa iisang paaralan. Maingat niyang inilagay ang isang tuyong dahon sa liham. Pagkatapos, palihim na lumapit si Mingsheng at ninakaw ang liham. Inilabas ni Mingsheng ang isang tuyong dahon at iginiit na iyon ay kanyang dahon at hindi pinayagan si Qingyu na bawiin ito. Tinitigan siya ng dalaga na may seryosong tono, itinuro ang karatula malapit doon. Nakasaad na ang lugar ay pag-aari ng Huanzhou City Landscape Architecture Bureau at hindi pag-aari ng sinumang individual. Ngunit iginiit pa rin ni Mingsheng na kanya ang puno. Malamig niyang sinabi na kung gusto niya ang liham na iyon, itago na lang niya dahil kaya niyang sumulat ng isa pa. Pagkatapos, nilingon niya upang umalis ngunit agad siyang hinarang ni Mingsheng, biglang tinanong kung kapatid ba siya ni Baiyu. Hindi siya sumagot, yumuko lang at biglang kinagat ng malakas ang kanyang kamay upang makatakas. Kinagabihan, habang inihahanda ng buong pamilya ang kanilang mga libro para sa pagpasok sa paaralan kinabukasan, hindi sinasadyang nakita ni Qingyu ang lumang ballet shoes ni Baiyu sa tumpok ng damit. Pagkakita pa lang ni Qingyu, agad niya itong kinuha at itinapon sa basurahan na puno ng galit. Hindi niya maitago ang galit at pinagsabihan kung bakit pa nila itinago ang mga malas na bagay na iyon. Napahinto si Qingyu at sinabing iyon ang huling sapatos ng kanyang ate noong nabubuhay pa ito at ang tanging naiwan na labi. Sinabi ng nanay na pagkatapos lumipat ang pamilya sa Huanzhou, hindi na umiiral ang pangalang iyon sa bahay na ito. Nang gabing iyon, sa kanyang hindi mapakaling pagtulog, muling nalubog si Qingyu sa bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili na nawawala sa loob ng masukal na kagubatan na binalot ng dilim at biglang napalibutan ng grupo ng mga tao na nangungutya sa kanya sa masasamang tono.
Ipinagtuturo nila at binubulungan na siya ang kapatid ni Baiyu, isang pangalan na parang anino na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang takot ay nagpamulat kay King Yu sa gitna ng gabi, mabilis ang tibok ng kanyang puso, at gulong-gulo ang kanyang isip na tila nakatakas lang mula sa isang maze na walang labasan. Kinaumagahan, pumasok siya sa kanyang bagong paaralan, ang Huanzhou High School. Tahimik na naglakad mag-isa si King Yu sa pasilyo, ang kanyang mga mata ay napadpad sa Student Disciplinary Board. Ang pangalan ni Ming Sheng ay lumitaw sa listahan na nagpataas ng kanyang kuryosidad dahil kahapon lang ay ninakaw ng taong ito ang kanyang liham. Dalawang estudyanteng lalaki ang nakakita sa kanya na nakatayo doon na pagtantong bagong estudyante siya dahil hindi pa nakasuot ng uniforme. Pagkatapos ng ilang pagpapakilala, mabilis na nagplano si Izilin sinabi niya kay Chen Hao na kailangan nilang linisin ang swimming pool ngayong umaga at iminungkahi na dalhin na doon si King Yu. Sinabing makakatulong iyon upang hindi na siya mahirapan sa paghahanap ng klase. Hindi naghinala si King Yu, inakala niya lamang na tulong iyon kaya pumayag siyang sumama. Sa totoo lang, trabaho ni Izilin ang paglilinis ng swimming pool, ngunit gusto niyang apihin ang bagong estudyante kaya isinama niya ito para tumulong. Habang naglilinis, hindi sinasadyang natamaan si King Yu ng walis at nadulas, diretso siyang nahulog sa pool. Dahil hindi marunong lumangoy, nataranta siya at nagpumigla sa tubig. Hanggang sa may kaklase na naghagis ng life buoy, ay saka lang siya nakahawak at nakalangway pabalik sa pampang. Pagpasok sa klase ng 11 I5, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Ang mga mausisang tingin at bulungan ay bumaling sa kanya, na nagpaiwan sa kanyang nakatayo ng tahimik, na puno ng pagkalito. Pagkatapos ay inupuan siya ng guro sa tabi ng estudyante na nagpahiram sa kanya ng uniforme nang basa siya. Pagkaupo sa kanyang bagong pwesto, tahimik na pinasalamatan ni King Yu ang hindi niya kakilala. Nang buksan ni King Yu ang kanyang pencil case, hindi sinasadya niyang nakita ang refleksyon ni Ming Sheng sa maliit na salamin. Ang sandaling iyon ay ikinagulat niya, hindi niya akalain na ang taong nagdulot sa kanya ng maraming problema ay kaklase niya. Muling bumalik sa kanyang isip ang imahe ng umaga sa swimming pool nang mahulog siya sa tubig. Noong panahong iyon, iniabot ni Ming Sheng ang kanyang kamay upang hilahin siya pataas, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, mahigpit na tumangging-tumanggap ng tulong. Siya mismo ang kumapit sa float at lumangoy sa pampang bilang isang paraan upang ipakita na ayaw niyang magkaroon ng utang o maging mahina sa harapan niya. Pagdating ng recess, naging hindi komportable ang kapaligiran ng sinadya ni Izilin at Chen Hao na sumingit sa pagitan ni King Yu at Tianznim. Nang makita ito, hindi maiwasang paalalahanan ni Tianznim si King Yu na panatilihin ang distansya sa dalawang ito. Sila ay sikat sa pagiging mga bobo sa buong antas, si Izilin ay isang auditor lamang at gaano man karami ang makuha niyang punto sa pagsusulit sa kolehiyo, sa kalaunan ay babalik din siya upang magmana ng pabrika ng sapatos ng kanyang pamilya. Samantala, si Chen Hao ay isang estudyanteng may talento sa palakasan na direktang tinanggap ng Huanzhou Sports University. Sa gitna nito, lumitaw si Ming Sheng sa likod at sumigaw ng malakas, sinasadya na bigyang diin na si King Yu ang kapatid ni Baiyu. Lihim pa siyang sumulyap sa kanyang kamay na tila nagpapaalala sa kagat noong nakaraang araw. Ngunit tinalikuran siya ni King Yu at umalis, hinayaan siyang nakatayo doon. Sa klase noong araw na iyon, itinuro ng guro ang tungkol sa mga kasanayan sa pagtanggi sa sexual harassment. Matapos ang ilang paliwanag, bigla niyang tinawag si King Yu upang sumagot sa tanong sa pisara. Nang buksan ni King Yu ang libro, nagulat siyang napagtanto na nasira ito. Kahit sinubukan niyang itago sa kanyang likod para takpan, lumapit pa rin ang guro. Sinamantala ni Izilin at Chen Hao ang pagkakataon, kinuha ang libro at ipinakita sa guro, na nagdulot ng gulo sa klase at ang lahat ay nakatingin sa kanya ng mapanuri. Nandoon lang si King Yu kasing tigas ng estatwa. Buong klase, bumagsak ang kanyang kalooban sa malalim na hukay na walang labasan. Nang gabing iyon, pag-uwi, hawak niya ang nasirang libro at tinanong ang kanyang ina kung bakit niya ginalaw ang kanyang gamit. Agad na sumigaw ang ina na malaki na ang kanyang anak na babae at hindi na dapat magbasa ng mga walang kwentang bagay. Masakit na sumagot si King Yu dahil hindi raw pinansin ng mga magulang si Baiyu noon kaya ganoon ang nangyari sa kanya. Dahil sa sinabing iyon, galit na sinabi ng ina na dahil daw sa pagbabasa ni Baiyu ng kung ano-anong kalokohan kaya nagkaganoon. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng mag-ina, ang mga sugat ng nakaraan na hindi pa naghihilom ay muling binuksan. Kinabukasan, nakita ni Ming Sheng si King Yu na naglalakad mag-isa, kaya hinabol niya ito, humihingi ng kabayaran para sa kagat noong nakaraang araw. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot na kung gayon ay hayaan siyang kagatin din ito para patas. Kinuha niya ang isang tumpok ng takdang aralin at pinilit siyang gawin ito para sa kanya. Nang tumanggi si King Yu, malamig na sinabi ni Ming Sheng ang isang pangungusap na nagpadurog ng kanyang puso. Ayaw mo bang malaman kung paano namatay ang ate mo? Dahil lang sa sinabing iyon, sa oras ng recess, napilitan si King Yu na manatili sa klase upang gawin ang takdang aralin ni Ming Sheng. Patuloy na umaalingaw sa kanyang isip ang sinabi ng babae kanina. Naalala niya ang sandali nang kunin nila ang abo ni Baiyu. Ang lahat sa paligid ay nagbubulungan na namatay ang kanyang ate dahil sa efe. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan na naging dahilan upang walang sinuman ang bumisita sa kanilang kainan. Takot ang mga tao, nagdududa sila, kaya napilitan silang umalis sa kanilang dating lugar, isara ang madilim na buhay, at magsimulang muli sa Huanzhou bilang isang paraan ng pagtakas mula sa isang sirang nakaraan. Kinagabihan, habang magkasama ang mag-ina na naghugas ng pinggan, pinaalalahanan ng ina si King Yu na magsumikap sa pag-aaral upang makasabay sa paaralan. Bukod pa rito, may sakit si Tia King kaya sa darating na linggo ay kailangan niyang magpadala ng 500 yuan sa bangko para sa tiyotusan na yon ng Nankiao. Ngunit sa sandaling iyon, wala na sa sarili si King Yu para makinig. Muli niyang tinanong ang kanyang ina kung anong sakit ang ikinamatay ng kanyang ate. Nag-aatubiling sumagot ang ina na appendicitis lang iyon. Ngunit hindi naniwala si King Yu dahil patuloy na pinaninindigan ng bulong-bulungan sa labas na namatay ang kanyang ate dahil sa efe. Pagkarinig nito, galit na galit ang kanyang ina at tinanong kung bakit mas pinaniniwalaan niya ang mga estranghero kaysa sa kanyang pamilya. Ngunit nahihiyang sinabi ni King Yu, kung gayon, bakit kami inaapi at nadadamay saan man kami magpunta. Napagtanto ni King Yu na tanging sa pagsasabi ng katotohanan, matatapos ang lahat ng chismis at panunuya. Kung patuloy silang iiwas at mananahimik, lalo lang lalala ang lahat.
Ngunit nang binanggit niya iyon, nagalit ang kanyang ina, sinabihan siya na kung wala siyang ginagawa, mag-aral na lang para sa pagsusulit at huwag pansinin ang mga walang kwentang bagay para magkaroon naman siya ng ilang araw na payapa. Kinabukasan, inilagay niya ang tumpok ng takdang aralin sa mesa nito, at idineklara na ito ang una at huling beses na tutulungan niya ito. Sa kabaliktaran, nanatiling kumpiyansa si Mingsheng, iniisip na maraming tao ang nag-aagawan upang tulungan siya sa kanyang takdang aralin, at dapat itong tingnan ni King Yu bilang kabayaran sa kagat noong nakaraang araw. Nang masaksihan ni Tian Nim ang eksenang iyon, agad siyang lumapit at mahinang tinanong si King Yu. Naging interesado siya dahil narinig niya si Mingsheng na tinawag si King Yu na kapatid ni Bai Yu, isang pangalan na hindi pa nababanggit sa enrollment record. Nang tanungin tungkol dito, kalmado lamang na nagsinungaling si King Yu na siya ang panganay sa pamilya at mayroon lamang isang nakababatang kapatid na lalaki. Nang marinig ito, hindi naghinala si Tian Nim at malumanay lamang siyang pinayuhan na panatilihin ang distansya sa mga babaeng kaklase dahil karamihan sa kanila ay may gusto kay Mingsheng. Hindi lang gwapo si Mingsheng, mayroon din siyang chivalrous na kalooban at mapagbigay na personalidad. Gayunpaman, pinuna ni King Yu na siya ay padalos-dalos, mahilig maglaro at mayabang, walang magandang punto. Nang marinig iyon, bahagyang napangiti si Tian Nim at idinagdag na kahit madalas siyang lumiban sa klase at mukhang tamad, nanalo si Mingsheng ng unang gantimpala sa pambansang paligsahan sa biology. Siya ang tipo ng tao na hindi kailangang mag-aral ng husto, ngunit mahusay pa rin at mahusay sa lahat ng kanyang ginagawa, kaya madaling maunawaan kung bakit siya ang sentro ng atensyon sa paaralan. Sa sandaling iyon, mula sa itaas, tiningnan nilang dalawa ang sports field. Naglalaro si Mingsheng ng basketball, napapalibutan ng malaking grupo ng mga babaeng estudyante na sumisigaw at nagpapalakpakan ng may sigasig. Masiglang hinila ni Tian Nim si King Yu para sama-samang manood. Sa ibaba, pinayuhan ng kaklase ni Mingsheng na linawin niya sa guro ang insidente tungkol sa may-ari ng snack bar dahil inakusahan siya ng babae na sinira ang upuan at iniulat sa paaralan. Ngunit umiling lang si Mingsheng. Ang totoo, noong araw na iyon ay nakialam siya at ang kanyang dalawang kaibigan sa isang kaso ng pickpocketing na hindi sinasadyang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at nadamay din si King Yu. Habang nakatayo si King Yu at nanonood, hindi sinasadyang tumama sa kanyang ulo ang isang bola na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang noo. Pagkatapos ng klase, muling hinanap siya ni Mingsheng at patuloy siyang pinilit na tulungan siya sa kanyang takdang aralin at humingi pa ng kanyang numero ng telepono na ang dahilan ay upang maging maginhawa sa pagtalakay ng mga aralin. Nang sumagot si King Yu na wala siyang telepono, humingi naman siya ng e-lead code at napilitan siyang ibigay ito ng may pag-aatubili. Tamang-tama, dumaan si Jing Yu, ang nakababatang kapatid ni King Yu, at nakita ang kanyang ate na nakikipag-usap kay Mingsheng. Hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat at tuwa, sinabing sa loob lamang ng ilang araw ay nakilala na ng kanyang ate ang idolo ng paaralan. Si Mingsheng ang ACC ng Huanzhou High School Basketball Tournament sa loob ng 3 taon, at siya ang idolo ng halos lahat ng lalaki sa paaralan. Ngunit hindi masyadong interesado si King Yu at pinaalalahanan lamang ang kanyang nakababatang kapatid na mag-focus sa pag-aaral at huwag lang maging puro basketball. Nakita ni Jing Yu ang pasa sa noo ng kanyang ate at nag-aalalang nagtanong. Naghinala pa nga siya kung sinaktan ba ni Mingsheng ang kanyang ate. Malamig na sumagot si King Yu na hindi siya sinaktan ni Mingsheng, ngunit sinasadya siyang targetin. Lahat ng ginagawa ni Mingsheng ay umiikot sa isang tao, si Bai Yu. Sa puntong ito, mahinang sinabi ni Jing Yu na sa Sean Def noon, napakasikat ng kanilang ate. Kapag nakasalubong sila ng magkapatid sa kalsada, tinatawag silang kapatid na lalaki at kapatid na babae ni Bai Yu. Siya ay parang araw habang sila ay parang buwan lamang, kailangan nilang humiram ng kanyang nagniningning na liwanag upang mapansin. Ngunit hindi sumang-ayon si King Yu sa kanyang kapatid dahil ang kagandahan nito ay nagdulot lamang ng gulo. Noong bata pa siya, pinilit siyang samahan ang kanyang ina kay Bai Yu sa mga photoshoot dahil hindi nila ito kayang hayaang mag-isa. Minsan, nakakita si King Yu ng magandang pares ng hikaw sa tindahan, mausisang kinuha ito at pagkatapos ay ibinalik. Pagkatapos, nang hindi nakita ng manager ang item, pinaghihinalaan niya si King Yu. Nang tanungin, mariing itinanggi ni King Yu, ngunit nagpakita si Bai Yu ng pagdududa. Sinabing kung aksidenteng nakuha niya, ibalik na lang niya sa may-ari. Ang sinabing iyon ay parang saksak sa puso ni King Yu na nagpatindig sa kanya na ibuhos ang lahat ng laman ng kanyang bag upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Mula noon, nagsimulang umusbong sa kanya ang pagkabahala at kawalang kasiyahan sa kanyang ate. Minsan, pumunta si King Yu sa Huanzhou para sa Math Olympiad at sinamantala ang pagkakataon na dalhin ang mga prutas na ipinadala ng kanyang ina para kay Bai Yu. Ngunit pagdating niya, nakita niyang kasama ng kanyang ate ang isang grupo ng mayayamang lalaki. Nagkunwari pa nga si Bai Yu na hindi kilala ang kanyang kapatid at sumakay sa kotse kasama sila. Ang kahihiyang iyon ay nagpagalit kay King Yu at sumumpa na habang buhay ay hindi niya kikilalanin ang ganoong kapatid. Ngayon, nang huling banggitin, naniniwala pa rin si Jing Yu na kaawa-awa si Bai Yu dahil namatay siya sa napakabatang edad. Ngunit mapait na sumagot si King Yu na kahit paano, ngayong patay na siya, wala nang makakarinig ng masasamang salita. Sila, ang mga nabubuhay, ang tunay na kaawa-awa. Sila ang kailangang magdusa sa lahat ng bunga at pasanin ang masamang reputasyon na iniwan niya. Kinagabihan, tahimik siyang umakyat sa rooftop, umupo mag-isa sa dilim upang pakinggan ang mahinang tunog ng wind chimes sa hangin na tila nais magpatahimik sa kanyang mabigat na damdamin sa pamamagitan ng kaunting marupok na kapayapaan. Kinabukasan, isinauli ni King Yu ang mga libro kay Mingsheng. Ngunit nang matuklasan niyang hindi niya ginawa ang kanyang takdang aralin, agad na nagbanta si Mingsheng. Sinubukan ni King Yu na manatiling kalmado at sumagot na namatay si Bai Yu dahil sa appendicitis at hindi gaya ng sinabi niya. Gayunpaman, nagbigay si Mingsheng ng isa pang katotohanan, iginiit niyang mayroon siyang malinaw na ebidensya dahil noong nabubuhay pa si Bai Yu, matagal siyang nagpapagamot sa People's Hospital kung saan ang kanyang ama ang direktor. Pagkatapos ng tanghalian, ang mga pagdududa ni Kyoji Ventilay ay hindi nagpatuloy. Hiniram niya ang telepono ng kanyang kaklase upang hanapin ang pangalan ng direktor ng People's Hospital at ang resulta ay lumabas ang pangalang Vance. Sa puntong ito niya lang nalaman na nagsinungaling ang kanyang ina. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay naggangalit sa loob niya.
Nang gabing iyon, pag-uwi ni Kyoji Benji, nakasalubong niya ang kanyang pinsan na si Kyubili, nakakadating lang kasama ang kanyang fiancé na si Gwenth. Ibinigay ni Kyubilay ang balita na gaganapin ang kasal sa susunod na bagong taon sa Ankyo Village, na nagdulot ng kagalakan sa buong pamilya. Umiti si Kyoji Benji at binati sila, pagkatapos ay biro niyang tinanong ang kanyang pinsan kung siya na ba ngayon ang boss. Magalang siyang sumagot na na-promote lang siya bilang Assistant Chief Specialist na simula pa lang ng isang mahabang paglalakbay. Habang lumiliko ang usapan sa mga alaala ng kabataan, kinuha ni Gwenth ang ilang lumang litrato para tingnan ng lahat. Kabilang sa mga ito ay isang larawan ng isang babae na hindi niya kilala at nagtaka kung sino ito na napakaganda. Agad ipinaliwanag ni Kyoji Benji na kamag-anak lang nila ito at matagumpay niyang itinago ang kanilang tunay na relasyon. Sa kusina, tahimik na nakikinig ang ina ni Kyoji Benji na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sa rooftop, hinanap siya ni Kyubilay upang mag-usap ng pribado. Sa pagkaalam na nahihirapan si Kyoji Benji sa bagong kapaligiran ng pag-aaral, malumanay niya itong pinasigla na ang mga nakamit ay isang maliit na papel lamang sa paglalakbay ng buhay. Ang labas ng mundo ay magtuturo sa kanya ng higit pa kaysa sa anumang libro. Bago umalis, lihim niyang ipinuslit ang isang tumpok ng pera sa kanyang kamay bilang isang regalo para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Alam niyang napakahigpit ng kanyang tiyahin sa kanya, kaya pinayuhan niya itong panatilihing lihim ang bagay na ito bilang isang maliit na sikreto sa pagitan nila. Naantig si Kyoji Benji at nangakong babayaran niya ito kapag nagtatrabaho na siya. Sa paggabi, habang nakahiga sa tabi ng kanyang kapatid, bumulong si Kyoji Benji kay Kyubili at tinanong kung naniniwala ba siya na namatay si Keiyu dahil sa appendicitis. Para sa kanya, hindi siya kailanman naniwala dahil sa tuwing binabanggit ang bagay na iyon, umiiwas ang kanyang mga magulang na parabang may itinatago sila. Ngayon nang tanungin niya si Kyubilay, natanggap niya ang eksaktong parehong sagot na namatay si Keiyu dahil sa enteritis at sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi niya maayos na pamamahala sa kanyang kapatid na babae na nagdulot sa kanya na maligaw. Para kay Kyoji Benji, ang mga salitang iyon ay parang isang prescripted na script na kinabisado ng buong pamilya. Kinaumagahan, pagkakita kay Events sa paaralan, tumakbo siya upang ibalik ang kanyang notebook. Kahit na ang kanyang ama ay ang direktor, iginiit pa rin niya na ang sinabi niya ay gawa-gawa lamang. Hindi na siya natatakot at hindi na niya papayagan ang sinuman na gamitin ang nakaraan ni Keiyu upang takutin siya muli. Ngunit pagpasok niya sa klase, sinimula ng class monitor na kolektahin ang mga takdang aralin. Nang turno na ni Kyoji Benji nagulat siyang hindi niya makita ang kanyang mga notebook para sa 4 na asignatura. Naaalala niya na dinala niya ang mga ito, ngunit kahit anong halungkat niya sa kanyang desk at bag, wala ito. Malamig na umalis ang class monitor, hindi na makapaghintay pa, habang si Kyoji Benji ay nakatayo lamang doon sa pagkalito. Nang gabing iyon sa bahay ni Events, tahimik siyang nag-iwan ng isang papel sa mesa at akmang aalis na sa bahay. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama at tinanong kung saan siya pupunta. Ngunit walang pakialam si Events at sinabi lamang na aalis na siya sa lugar na ito. Ang sinabi niya ay nagpagalit sa kanyang ama na nagsabing ang bahay ay hindi hotel na pwedeng datnan at lisanin kung kailan mo gusto. Sinagot ni Events na walang pakiramdam na ang kanyang bahay ay ang lumang bahay sa Chaoyang New Village at ito ay bahay ng kanyang lolo, hindi sa kanya. Kinuha ng ama ang papel na iniwan niya at galit na binasa, pagkatapos ay sumigaw na hindi niya nakita ang kanyang anak sa bahay na ito, at lumalabas lang ito kapag naubusan na ng pera at nangangailangan ng gasto sa pamumuhay. Sa harap ng batikos, mapangahas na idineklara ni Events na sa loob ng maraming taon, kung nakatanggap siya ng pera mula sa kanya, dapat itong itala sa bawat transaksyon. Kapag nagtapos siya, babayaran niya ang lahat ng punong guro at interes. Sinabi pa niya na ang tanging kamag-anak niya ay ang kanyang lolo at ina, at hindi niya kailanman itinuring ang kanyang ama bilang kanyang ama. Mula pagkabata, lahat ng bagay ay inasikaso ng kanyang lolo, habang ang kanyang ama ay gumamit lamang ng abalang trabaho bilang dahilan upang iwasan siya. Mapait niyang tinapos na ang pag-alis ng kanyang ina sa kanyang ama ay lubos na karapat-dapat, at pagkatapos ay umalis siya sa patuloy na galit na hindi kailanman lumamig. Kinabukasan, sa klase sa pisikal na edukasyon, hindi sinasadyang nagkaroon ng regla si Kyoji Benji habang tumatakbo. Nakita ito ng guro at pinayagan siyang pumasok sa banyo upang magpalit. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, nakita ni Kyoji Benji si Hong Nesvi at nagpahayag ng pagnanais na humiram ng uniforme sa isi. Gayunpaman, sa halip na tumulong, nagpakita si Hong Nesvi ng malamig na saloobin at ayaw magpahiram. Hindi lang iyon, nagtanong pa siya kung namatay ba ang kanyang kapatid na babae dahil sa nagpumigla si Kyoji Benji pakiramdam na kumukulo ang kanyang dugo. Hinila niya si Events sa isang sulok upang kumprontahin siya na inaakusahan siyang nagpakalat ng maling chismis. Ngunit itinanggi ni Events nilinaw na wala siyang kinalaman dito at pinayuhan lang si Kyoji Benji na humiram ng damit sa ibang kaibigan upang hindi sipunin. Pag-uwi ni Kyoji Benji bago pa man niya mailabas ang kanyang pagkabigo, nilabhan ng kanyang ina ang kanyang mga damit at nagreklamo. Ang bagong pantalon na binili ilang araw pa lang ay may mansa na hindi na matanggal. Habang naglalaba, nagbuntong hininga ang kanyang ina at inulit ang tungkol sa libu-libong yuan na inutang nilang mag-asawa para sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ngunit hindi naiintindihan ng kanilang mga anak ang sitwasyon. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Kyoji Benji na naglalaro lang ang kanyang mga kaklase pagkatapos ng klase kaya marumi ang kanyang pantalon. Ngunit lalo lang itong nagpagalit sa kanyang ina na humingi sa kanya na lumayo sa masasamang elemento sa paaralan kung hindi, siya ang magdurusa sa kahihinatnan. Nang bumalik si Kyoji Benji sa kanyang silid, napansin ni Kyubilay ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid na babae at tinanong kung binubuli ba siya. Ngunit umiling lang ito at sinabing walang silbi ang pagsasabi. Ang kailangan niya ngayon ay hindi ginhawa kundi tiyak na ebidensya ng sanhi ng pagkamatay ni Keiyu. Sa ganitong paraan lamang mapipigilan ang mga malisyosong chismis na pumapalibot sa kanya. Kinabukasan sa klase sa computer, malinaw na naramdaman ni Kyoji Benji ay ang pag-iwas ng kanyang mga kaklase. Habang iniiwasan siya ng lahat, palihim siyang naghanap sa internet. Ang impormasyong lumabas ay ikinagulat niya, ang rate ng pagkamatay mula sa appendicitis ay napakabihira, lalo na kung naoperahan ng maayos. Lalo nitong pinatibay ang kanyang hinala.
Tanghali sa kainan sa kantin, muling naitulak si Kyoji Benfi sa gilid. Nang makita ito, isang senior student na nagngangalang Guienz Efi ang kusa siyang niyaya na umupo sa tabi niya. Palakaibigang ipinakilala ni Guienz Efi ang kanyang sarili, sinabing nakatira rin siya sa Block 8, Building 13 ng Chaoyang New Village, parehong lugar ni Kyoji Benfi. Tanghali noon, habang nililinis ni Kyoji Benfi ang swimming pool ng paaralan, biglang sumulpot si Benfi. Hawak niya ang isang papel na sinabi niyang resulta ng medical record ni Giyu. Nakatitig si Kyoji Benfi sa papel, kinakabahan at galit. Sinubukan niyang agawin ito, ngunit hindi madaling binitiwan ni Benfi. Sa gitna ng kanilang paghilaan, hindi sinasadyang nahulog ang papel sa swimming pool. Nang walang pag-aalinlangan, agad na lumundag si Kyoji Benfi sa tubig. Kahit hindi siya marunong lumangoy, pilit pa rin siyang sumisid na tila kumakapit sa huling pag-asa para sa katotohanan. Nang makita ito, agad na lumundag si Benfi upang iligtas siya. Nang makaahon silang dalawa, natuklasan niya na ang bagay na ipinagsapalaran niya upang makuha ay isang blangkong papel lamang. Nang malaman na nalinlang siya, matinding nagalit si Kyoji Benfi. Wala siyang magawa kundi ang maghigpit ng kamao, puno ng determinasyon, at sinabi sa sarili na maghintay lang, tiyak na makakahanap siya ng tunay na ebidensya. Nasaksihan ni Guienz Efi ang patuloy na panunukso ni Benfi kay Kyoji Benfi at binalaan siya na hindi madaling lapitan ang babaeng iyon, kaya huwag na siyang bulihin pa. Ang tila magaan na salita ay nagpakaisip kay Benfi buong gabi na pagtanto niya na marahil ay sumobra na siya. Kinaumagahan, nagkunwari si Kyoji Benfi na may sakit upang pumunta sa People's Hospital. Ang layunin ay hindi upang magpatingin sa doktor, kundi upang alamin ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Maingat siyang nagtanong sa doktor kung mayroon bang pasyente na nagngangalang Giyu na namatay dahil sa appendicitis noong nakaraang taon. Matatag na sinagot ng doktor na sa loob ng 20 taon niya sa serbisyo, ay wala pa siyang nakitang kaso ng pagkamatay mula sa sakit na iyon. Paglabas ng klinika, biglang nakita ni Kyoji Benfi na naroroon din si Benfi sa ospital. Agad siyang lumapit at tinanong kung matutulungan ba siya nitong makuha ang medical record ni Giyu. Tahimik lang na sinabi ni Benfi na pribado ang medical record at bukod pa rito, hindi maganda ang relasyon nila ng kanyang ama. Sa totoo lang, narito siya upang magsumite ng aplikasyon. Gayunpaman, nang ibigay niya ang mga dokumento sa kanyang ama para pirmahan, kusang binura nito ang social science block at pinili ang natural science block na umaasang susundin niya ang propesyon ng doktor tulad niya. Hindi na napigilan ni Benfi ang kanyang sarili at sumabog. Kinuwestiyon niya ang kanyang ama, sinabing hindi siya nanalo ng unang gantimpala sa kompetisyon sa biology para ituloy ang medisina, kundi para patunayan na may kakayahan siya, na ayaw lang niyang sundin ang landas na itinakda ng kanyang ama. Inamin niya na kinamumuhian niya ang medisina at kinamumuhian din niya ang kanyang ama na minsang nagpaalis sa kanyang ina at minsang nagtanggal ng life support ng kanyang lolo. Sa ilalim ng puting coat, ang amang iyon ay hindi isang doktor kundi isang malupit na tao. Binanggit ni Benfi si Giyu at tinanong ang kanyang ama kung maglakas loob ba siyang itanggi na wala siyang kinalaman sa trahedya nito. Pumanata siya na hindi siya mag-aaral para maging katulad nito na nakakatakot at walang pakiramdam. Kasabay nito, umuwi si Kyoji Benfi at ikinuwento kay QB Rai ang kanyang nalaman sa ospital. Kinumpirma ng doktor at nurse na walang namatay dahil sa appendicitis sa loob ng maraming taon. Naniniwala siya na kung makakahanap siya ng medical record o resibo ng ospital, tiyak na makakahanap siya ng mga bakas na may kaugnayan sa kalagayan ni Giyu. Nang marinig ito, mahinang napabuntong hininga si QB Rai. Sinabi niya na ang mga matatanda ay laging may dahilan para magtago, kung talagang namatay si Giyu dahil sa sakit na iyon, kung minsan ay mas mabuti na hindi malaman ang katotohanan. Ngunit hindi tinanggap ni Kyoji Benfi ang kalabuan, gusto niyang malaman ang lahat ng malinaw. Kinabukasan ay ang mock exam at nag-concentrate si Kyoji Benfi para magawa ng maayos ang kanyang pagsusulit. Sa edad na 17, malinaw niyang naunawaan na hanggat patuloy siyang nagsisikap, si Benfi ay laging lilitaw sa dulo ng landas. Sa pambansang araw ng kalayaan, umuwi ang pamilya ni Kyoji Benfi sa kanilang probinsya upang bisitahin ang kanyang lola at mga kamag-anak. Samantala, sa lungsod, sina Benfi, si Dekan at Kuvengu ay naglalaro ng basketball. Biglang inilabas ni Dekan ang isang larawan ni Giyu, sinasabing ang kanyang malamig na panlabas ay isang balat lamang at kung mabuti ang pagtrato sa kanya ng isang lalaki, siya ay magiging napakasaya. Sinabi rin niya na ang kanyang sinumpaang kapatid ay minsang nagkaroon ng romantikong relasyon kay Giyu. Nang marinig ang mga nagpapahiwatig na salita, malakas na inihagis ni Benfi ang bola sa ring at umalis. Ni Benfi sana ay magte-text kay Kyoji Benfi upang ipaliwanag na hindi siya ang nagpakalat ng chismis, ngunit wala siyang sapat na tapang. Sa huli, nagpasya siyang magpadala ng mensahe na nagtatanong tungkol sa takdang aralin sa bakasyon. Sa kabilang banda, binisita ni Kyoji Benfi si Ginang Humesbe upang magtanong tungkol kay Giyu. Sinabi ng dating guro na bago pa man, naiwan si Giyu sa probinsya sa loob ng ilang buwan, hindi binisita ng kanyang mga magulang. Hindi na rin kayang alagaan siya ng maayos ng kanyang lolo't lola dahil matanda na sila. Sa nayon, si Giyu ay parang isang batang walang tirahan. Gayunpaman, lalo siyang gumanda habang lumalaki at napakahusay din sumayaw. Naglakad-lakad si Kyoji Benfi sa paligid ng bahay, hinahanap ang mga lumang alaala ng kanyang kapatid na babae at hindi sinasadyang nakakita ng isang kahon ng candy. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola na noong nasa probinsya pa si Giyu, araw-araw ay umaasa siyang makita ang kanyang kapatid na babae at itinago ang anumang masarap para sa kanya. Habang dala nila ni Kyubilay ang basura, naglakad sila at nagbalik tanaw. Inulit ni Kyubilay na sa tuwing umuuwi si Giyu, lagi niyang inilalaan ang pinakamagaling at pinakamagandang bahagi para sa kanilang dalawa. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Kyoji Benfi at nagtanong sa sarili kung hindi iniwan ang kanyang kapatid na babae sa probinsya at nanatili sa Schwinn kasama ang kanyang mga magulang at ang dalawang kapatid. Magiging iba kaya ang lahat? Kung siya o ang kanyang kapatid na lalaki ang naiwan sa probinsya noon, magiging mas madali kaya para kay Giyu. Kailan nagsimula na ang pangalang Giyu ay naging isang bawal sa bahay. Sa tuwing binabanggit ito ay nagagalit ang kanilang ina at ang kanilang ama ay nagbubuntong hininga lang.
Dati ay kinasusuklaman ni Kyo Ji-bin, Lai ang kanyang ate, dahil palagi itong namumukod-tangi at nakakakuha ng atensyon ng lahat. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang alaala, malinaw pa rin niyang naaalala ang mga pagkakataon na palihim na inilalaan ni Gi-yu ang candy para sa kanya, at ang mga pagkakataon na siya ang sumasalo ng mga suntok para sa kanya. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nanatili pa rin sa kanyang puso. Sa ibang pangyayari, pagkatapos ng matinding panloob na pakikibaka, hiniling ni Evans Esdels kina Kidis Deke at Ku Vance na pekin ang pirma ng kanyang ama at pumili ng social science block upang makapagsumite siya ng kanyang aplikasyon kay Eve. Gayunpaman, kinaumagahan, habang nakatayo sa GIFI, biglang nagbago ng isip si Evans Esdels. Bumalik siya sa pagpili ng natural science block. Walang kinalaman sa sinuman. Nang hapong iyon sa tindahan ng libro, napansin ni Kyo Ji-bin ay ang isang maliit na piraso ng papel na nakalagay sa pagitan ng mga pahina ng isang libro na binubuklat niya. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Vincent, isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Nagkatinginan sila ng may pagkabigla at pagkamahiyain. Tinanong ni Vincent kung bakit hindi niya natanggap ang kanyang sulat. Nagsinungaling lamang si Kyo Ji-bin ay na hindi siya nakatanggap ng anumang sulat. Nang marinig ito, iminungkahi ni Vincent na kung libre siya kinabukasan, magkasama silang mag-aral sa silid-aklatan at tutulungan siya ni Kyo Ji-bin sa anumang hindi niya naiintindihan. Maingat na sinabi ni Vincent na para sa kanya, si Gi-yu ay si Gi-yu at si Kyo Ji-bin Lai ay si Kyo Ji-bin Lee, isang matalino at masunuring estudyante na hindi kailanman gumawa ng anumang labis. Naniniwala siya na magkaiba ang personalidad nila ng kanyang ate. Kahit na emosyonal, nagkunwari pa rin si Kyo Ji-bin na aalis. Pauwi, umupo siya sa kanyang computer, binuksan ang ED at nagpadala ng mensahe kay Inan Stens. Direktang tinanong niya kung kinuha ba nito ang liham na ipinadala ni Lens din sa kanya dahil ayon sa class monitor, siya ang responsable sa pagkuha ng mga liham mula sa security room noong nakaraang buwan. Sumagot si Vance Den at itinanggi, sinabing huwag sisihin ang walang kasalanan. Patuloy na nag-text si Kyo Ji-bin kung hindi mo kinuha ang liham, pakiusap tulungan mo ako sa isang bagay. Gusto kong magkaroon ng kopya ng medical record ng aking ate. Inihanda na niya ang authorization letter at kailangan lang ang pagpayag ni Vance Den. Sumagot siya na kopya lang ang makukuha niya, hindi ang orihinal, at tinanong kung paano siya magpapasalamat kung magawa niya ito. Sa sandaling iyon, may kumatok. Nagbukas si Kyo Ji-bin at nakita si Lee Ise na dumating upang bisitahin si Auntie Fi. Pagkatapos ng pagsusuri, maingat siyang nagbili na bigyang pansin at huwag hayaang maging balisa ang pasyente o umalis ng mag-isa. Nakita ito ni Kyo Ji-bin ay bilang isang pagkakataon at tinanong si Lee Ise kung may alam ba siya tungkol sa nangyari kay Gi-yu. Tahimik na sumagot si Lee Ise na hindi niya makumpirma kung talagang may sakit si Gi-yu, ngunit mayroon siyang malinaw na naaalala. Noong winter break ng taong iyon, bumalik si Gi-yu mula sa Hansu Art School at hindi sinasadyang nakunan. Pumunta siya sa lokal na klinika, ngunit bago pa man siya makabawi, dumating ang kanyang ina. Nang walang salita, agad niyang sinampal ng malakas ang kanyang anak na babae. Isang babaeng mahigit 20 taong gulang pa lang, hindi pa kasal, nagdalang tao at nawalan ng anak sa mata ng kanyang ina, ito ay parusa lamang. Ayon sa kwento, hindi galing sa klinika ang balita. Ngunit malinaw na bumagsak ang buhay ni Gi-yu mula noon, binitiwan niya ang lahat at namuhay ng walang pakialam. Tiningnan kung paano siya nabuhay pagkatapos ng trahedya, marahil ang chismis tungkol sa kanyang sakit ay hindi ganap na walang batayan. Sa ospital ng bayan, hinanap ni Evans Dengo ang kanyang ama. Nais ng ama na makasama ang kanyang anak na kumain ng pizza, isang pagkain na gustong-gusto nito noong bata pa siya. Ngunit nagbago na si Evans Den. Hindi na siya ang 7 taong gulang na batang mahilig sa pizza. Mula nang umalis ang kanyang ina, ang lahat ng matatamis ay nawala rin. Sa isip ni Evans Den, ang kanyang ama ang naghiwalay sa kanyang ina, at siya ang sumira sa pagkakataong makita ang kanyang lolo sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan para sa isang pagkabata na walang inip. Nang gabing iyon, umupo siya sa sanga ng puno na inaalala ang mga araw na magkasama sila ng kanyang ina. Sa matinding emosyon, tinawagan ni Iman Dengo ang kanyang ina, ngunit isang staff ng recording studio ang sumagot. Tahimik siyang nagbaba ng telepono. Di nagtagal, ipinadala ni Iman Dengo ang kopya ng medical record ni Gi-yu kay Kyo Ji-bin. Ang katotohanan ay ikinagulat niya, si Gi-yu ay nagkaroon ng Bagamat alam na niya ang sakit na ito, naramdaman pa rin ni Kyo Ji-bin na mayroong marami pang misteryo sa pagkamatay ng kanyang ate. Ang katotohanang nakunan siya sa Inkyo Village ay nagpa siyang maghinala sa kanya na may isang lalaki na konektado sa lahat ng trahedya na naganap. Kinaumagahan, binisita ng ama ni Evans Den, si Client S.A. Humihingi ng tulong upang ihatid ang mga gamit sa kanyang anak nang hindi inilalantad ang nagpadala. Sa basketball court, nang makitang nakikipag-usap si Evans Den kay Client S.A., ang ilang babaeng estudyante sa klase ay nagpakita ng inggit. Nagbulungan pa sila at sinabi ni Julius Detex na lumaki si Client S.A. at Dance nang magkasama at malapit na ang kanilang relasyon. Kasabay nito, sa silid-aklatan, naghihintay si Evans Den kay Kyo Ji-bin. Nang dumating siya, iniwasan siya ng lahat ng tao sa silid, na tila ang kanyang presensya ay nagpabigat sa hangin. Kalmado pa rin na inabot ni Evans Den sa kanya ang handa niyang bubble tea. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang ina ni Kyo Ji-bin. Hindi niya pinansin kung sino si Evans Den, at matatag na hinila ang kanyang anak na babae pa uwi, nang hindi binibigyan siya ng pagkakataong makipag-ugnayan pa. Kinagabihan ng ibigay ni Client S.A. ang mga gamit kay Evans Den, natuklasan niya na ang ilang tiket ay ipinadala ng kanyang ama. Nagpahayag si Client S.A. ng pananaw na nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang lolo, ang desisyon na itigil ang paggamot ay ang pinakamahusay na opsyon upang payapa siyang makakalas. Ngunit para kay Evans Den, magkaiba ang dalawang bagay na iyon. Hindi niya mapapatawad ang taong nagdesisyon para sa kanyang lolo na inalis ang kanyang karapatang pumili kung mabuhay o mamatay. At gayon din, siya ang apo at anak na walang alam o tingi. Para kay Evans Den, ang amang iyon, bagamat isang mahusay na doktor, ay hindi isang taong karapat-dapat pagtiwalaan at mahalin.
tumanggi siyang tanggapin ang kabutihang iyon na sinasabing darating ang araw na aalis siya sa bahay na tinatawag na pamilya. Sa kabilang panig, ang ina ni Kyo Ji-Fen na nababagabag sa nakaraan ni Gi-yu ay laging mahigpit na kinokontrol ang kanyang anak na babae. Naniniwala siya na maaaring matugunan ang mahinang pag-aaral, ngunit ang nawalang reputasyon ay hindi na kailanman mababayaran. Isang araw, habang nag-iisip sa bakuran, nakita ni Cha-Gi-hye na may mga sintomas ng demensya, si Kyo Ji-Ben at agad siyang tinawag na Uhiyu. Hinila siya ni Tia at tumakbo, sinabing gusto niyang ihatid siya sa kanyang mga magulang. Sinundan sila ng asawa ni Tia. Sa gitna ng kaguluhan, natumba si Tia at nabagsak ang isang libro. Nang hawakan nito ni Kyo Ji-Ben agad itong inagaw ni Tia. Maraming tanong ang nagsimulang bumangon sa kanyang isip. Nang gabing iyon, niyaya ni Kyo Ji-Ben si Kyo Bilay na pumunta sa sementeryo. Sinunog nila ang ginto at pilak na papel sa libingan ni Gi-yu. Nang magtaka si Jing-yu kung bakit pa rin siya bumibisita sa taong kinasuklaman niya noon. Tahimik na sumagot si King Yu na nagalit nga siya noon, ngunit minahal din niya ng labis ang kanyang ate. Sinunog pa niya ang pinakaingatang larawan ni Boyu bilang paraan ng pagpapalaya. Sa daan pa uwi, mula sa malayo ay bigla nilang nakita ang kanilang bahay na nasusunog at taranta silang sumugod. Kinaumagahan, nagtipon ang mga residente ng nayon upang mag-usap. Lumabas na ang nasunog na silid ay ang tirahan ni Tita Xiao Qin. Habang naglilinis ng mga abo, natuklasan ni King Yu ang halos nasunog ng notebook mula kahapon. Ngunit ang ilang linya ng talaarawan ay buo pa rin, mahal ko siya. Kinuha niya ang aking pagkabirhen. Siya ang tanging sandigan ko sa Namkyu Village. Sa bus pabalik sa Hwaju, si King Yu ay balisa dahil sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Patuloy siyang nagtaka kung sino ang lalaking lumitaw sa nasunog na talaarawan ni Baiyu. Ang pangalan at figura na iyon marahil ang huling link na humantong sa trahedya ng buhay ng kanyang kapatid. Kinaumagahan, nagsagawa ang buong paaralan ng regular na health check-up. Nang siya na ang turn ni King Yu, natapos niya ang pagsukat ng timbang at taas. Ngunit paglingon niya, natuklasan niyang nawawala na ang kanyang sapatos. Nag-aalala siyang tumingin sa paligid at sinubukang magtanong sa ilang kaibigan sa paligid niya. Sa gitna niyan, biglang malakas na nagsalita si Zilan nang aasar sa pamamagitan ng pagtawag sa buong field upang tanungin kung may nakakita sa sapatos ni King Yu. Ang lahat ng mata sa field ay napunta sa kanya, na labis niyang ikinahiya, kaya napilitan siyang maglakad ng walang sapin ang paa pabalik sa klase. Sa susunod na klase, inihayag ng guro na sa nagdaang bakasyon, opisyal ang hinati ng paaralan ang mga seksyon. Ilang estudyante ang inilagay sa social science track, habang ang karamihan, kabilang si King Yu, ay inilipat sa class 11-5 sa natural science track. Binigyang diin din ng guro na kapag nahati na ang mga seksyon, ang pag-aaral ay papasok sa mas matinding yugto na nangangailangan ng bawat isa na magsikap ng husto para sa nalalapit na pagsusulit sa universidad. Kasabay nito, kailangan ding mahigpit na ipatupad ang disiplina, lalo na ang pagiging nasa oras. Dumating ang oras ng paglabas ng klase, ngunit si King Yu ay nakaupo pa rin ng tahimik, hindi nangahas tumayo. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay lalo siyang pinahiya. Biglang lumapit si Vance Esden at naglagay ng bag sa harap niya, pagkatapos ay malamig siyang pinaalalahanan na magtapon ng basura dahil siya ang student on duty. Nang buksan ni King Yu ang bag, nakita niya ang isang pares ng sapatos. Ito ang tahimik na tulong mula kay Vance Esden. Naintindihan niya ang lahat na sa likod ng gate ng paaralan, tahimik siyang sinusubaybayan ni Vance Esden. Nang makita lang niyang suot niya ang sapatos at naglakad, saka lang siya bumalik ng panatag. Pagdating niya sa bahay, agad na napansin ng ina ni King Yu na may suot siyang kakaibang sapatos. Napilitan siyang magsinungaling na nawala ang luma niyang sapatos, kaya pinulot niya ang pares na ito mula sa basurahan. Ngunit hindi madaling maloko ang ina. Pinagalitan niya, sinabing anong klaseng anak na babae ang nagsusuot ng sapatos ng lalaki. Ang mabibigat na salita ay nagpasikip sa kapaligiran sa bahay hanggang sa puntong nakakasakal. Hindi nakatiis sa pagpapagalit sa kanyang ate, nagsalita rin sa wakas si Jingyu. Sinabi niya ng malinaw na ang kanyang ate ay talagang binubuli sa paaralan. Bukod pa rito, ang nakaraan ni Baiyu ay hinukay at kumalat sa buong forum. Nang marinig ito, nataranta ang ina. Hindi niya inakala na ganoon kaseryoso ang mga bagay-bagay. Kasabay nito, pinagalitan din niya si King Yu kung bakit hindi ito nagsalita ng mas maaga. Ngunit sa bandang huli, pamilyar pa rin ang kanyang saloobin, tinuruan niya ang kanyang anak na kapag lumipat sa bagong lugar, kailangan nilang yumuko at magtiis. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, nakipag-usap si King Yu sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niya na sinabi ng lahat na masamang tao si Baiyu. Ngunit mayroon bang sinuman ang nag-isip sa pinagdaanan niya noong nabubuhay pa siya? Ang taong nagbuntis sa kanya at pagkatapos ay nawala ng anak ang siyang dapat managot sa hindi makatarungang pagkamatay na iyon. Nanahimik si Jingyu sandali at pagkatapos ay sinabi na ang kanyang ate ay napakaganda at maraming kasintahan. Ngunit ang kasintahan sa Namkyu Village, ang binanggit sa talaarawan, ay hindi pa niya naririnig na binanggit ng kanyang ate. Determinado si King Yu na hanapin ang misteryosong kasintahan ni Baiyu na dating nakatira sa Namkyu Village. Inanyayahan niya si Jingyu na tulungan siyang mag-imbestiga, umaasang ang kanyang kapatid ang magiging pinagkakatiwalaang kasama sa paglutas ng katotohanan. Kinaumagahan sa klase, muli siyang naging target ng pambubuli. Pinalamanan ng isang grupo ng mga kaklase ang kanyang bag ng basura. Hindi na napigilan ang galit, nagpa siya si King Yu na gumanti. Walang awa niyang ibinuhos ang lahat ng basurang iyon sa bag ni Vance Esden, ang pinaniniwalaan niyang pinagmulan ng lahat ng problema. Nagkataong nakasalubong niya si Ace paglabas niya ng klase, at ikinuwento ni King Yu ang ginawa niya, pati na rin ang kanyang pagkabahala na baka gumanti si Vance Esden. Ngunit pinawi ni SA ang kanyang pag-aalala, sinabing hindi raw katulad ng malamig na anyo ni Vance Esden ang pagkatao niya. Bagaman malikot at tahimik, napakahalaga raw sa kanya ang pagmamahal at kung minsan ay nakakatuwa pang parang bata. Sa oras ng pahinga, pinaglinis ni Vance Esden si Tire ng kanyang bag at pinagalitan ito dahil sa hindi sinasadyang pagbubunyag ng tungkol kay Baiyu, na naging dahilan upang mapagkamala ni King Yu na siya ang nagpakalat ng chismis. Nahiyang ipinaliwanag ni Tire na chismis lang iyon na narinig niya at nasabi niya lang ng hindi sinasadya at hindi niya inakala na ganoon kalaki ang magiging bunga.
Nakatayo sa mataas na palapag, hindi sinasadyang narinig ni King Yu ang buong pag-uusap. Nakita pa nga niya si Dance na pinapahawak kay Kirihiko ang isang kawali sa ulo nito at pinapatalon-talon sa paligid, na nagpatawa sa kanya sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya sa paaralan. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang sapatos na ibinigay ni Dance at naaalala ang mga tahimik na pagtulong na ibinigay niya. Nagsimula siyang magkaroon ng ibang pananaw sa tila mahirap lapitan na kaklase. Kinaumagahan, dumating si Dance sa klase at natuklasan na nalabhan na ang kanyang sapatos. Mahina siyang natawa at sa pagtatapos ng klase, sinadya niyang hintayin si King Yu na dumaan upang magbitaw ng isang tila, hindi sinasadyang pahayag na ang sapatos ay itinapon na sana, ngunit dahil may isang taong nag-abalang labhan ito, isusuot na lang niya ito ng ilang araw pa. Tahimik din siyang pumayag na tulungan siyang gawin ang kanyang homework ngayong semester dahil kailangan niyang mag-focus sa paghahanda para sa French exam. Sumang-ayon si King Yu sa dalawang kondisyon. Pahiramin siya ng telepono ni Dance sa loob ng ilang araw at ibalik nito ang lumang sulat na hawak niya. Tumawa si Dance bilang pagsang-ayon, ibinigay agad ang telepono sa kanya at nangakong hahanapin ang sulat sa huli. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan siya na mag-focus sa kanyang pag-aaral bilang isang tahimik na pag-aalala, kahit na wala pa silang malinaw na relasyon. Samantala, nagsimulang magplano ang ama ni Dance na isapubliko ang kanyang relasyon sa isang nurse sa ospital. Ipinangako niya hihintayin si Dance na matapos ang kanyang college entrance exam at sasabihin niya ang lahat kapag mas mature na ang kanyang anak. Kinagabihan, ginamit ni Jing Yu ang dahilan na mali ang paglagay ng impormasyon sa kanyang transcript upang humiram ng family register. Hindi nagduda ang ina at binuksan ang kabinet para ibigay sa kanya ang mga dokumento. Kasabay nito, sinadya ni King Yu na matapunan ng mainit na tubig ang kanyang kamay upang makuha ang atensyon ng kanyang ina. Habang nagmamadali ang ina para kumuha ng gamot, mabilis na kinuna ni Jing Yu ng litrato ang ilang mahahalagang dokumento. Sa silid, tiningnan nilang dalawa ang mga larawan at nakita ang hospital bill ni Baiyu. Ang halaga ng paggamot ay medyo malaki na nagpahula kay Jing Yu na ito ang perang ipinadala ng kanilang pinsan na si Jing Rui sa kanilang ina. Agad namang napansin ni King Yu na ang oras ng pagpapadala ng pera ay nagkataon na bagong nagsimula pa lang magtrabaho si Jing Rui. Nagtaka siya kung bakit napakaraming pera ang ipinadala nito. Paliwanag lang ni Jing Yu, marahil ay nakita nitong mahirap ang kanilang kalagayan kaya gusto nitong tumulong. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang mga nakuhang dokumento upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanilang ate. Kinagabihan, sa isang bangungot, napanaginipan ni King Yu na naligaw siya sa isang madilim na kagubatan. Paulit-ulit niyang tinatawag si Baiyu, ngunit walang sumasagot. Kinaumagahan, napansin ng ina na nabawasan ang pera sa sobre sa drawer, at agad na pinaghihinalaan si Jing Yu na siya ang nagnakaw. Tinawag niya si King Yu upang tanungin, ipinakita ang telepono na hawak nito, at inusisa kung saan galing iyon. Itinanggi ni King Yu na nakuha niya ito sa aklatan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ina. Gusto niyang personal na pumunta sa paaralan upang linawin ang bagay na ito. Walang ibang pagpipilian, napilitan si King Yu na umamig na gusto lamang niyang imbestigahan ang pagkamatay ni Baiyu, ang kanyang kapatid na babae na palagi niyang iniisip. Nagbigay pa siya ng ebidensya na natanggap mula sa kanilang probinsya, na lubos na nagpaiyak sa kanyang ina. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang kanyang ina na ang paghukay sa nakaraan ay walang mababago. Ang namatay ay namatay na at ang nakaraan ay dapat hayaan na lang. Pinayuhan niya ang kanyang anak na mag-focus sa kanyang pag-aaral at huwag intindihin ang mga bagay na hindi na mababago. Nang muling tanungin tungkol sa telepono, patuloy pa ring iginiit ni King Yu na nakuha niya ito sa aklatan. Galit na galit ang ina kaya nagpasya siyang kausapin ang guro para magsumbong. Mahinahon lang na hiniling ng guro kay King Yu na sabihin ang totoo at kung magiging tapat siya, hindi na mag-imbestiga pa ang paaralan. Matatag pa rin si King Yu sa kanyang pahayag na ang hawak niyang telepono ay nakuha niya sa aklatan. Pagkaraan ng ilang sandali mula sa loudspeaker ng paaralan, lumabas ang anunsyo na naghahanap ng may-ari ng nawawalang bagay. Isang estudyante ang nawalan ng Nokia 75 noong nakaraang Biyernes at kasalukuyan itong nasa isang taong nakaupo sa bench sa bakuran. Patuloy pa ring pinaalalahanan ng inang nakaupo sa tabi niya ang kanyang anak na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Dahil tanging ang magandang resulta sa pag-aaral ang makakatulong sa kanya na maging mapagmataas na saan man siya, nang hindi nararamdaman na mas mababa siya kanino man. Sa sandaling iyon, nakita ni King Yu si Dance na papalapit sa kanila. Agad siyang nag-alala na baka makilala ng kanyang ina ang sapatos na suot nito ay ang sapatos na isinuot niya noong nakaraang araw. At tulad ng kanyang hula, tumuon ang tingin ng kanyang ina sa sapatos na iyon, ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay may isa pang estudyanteng dumaan na may eksaktong kaparehong sapatos. Agad na nagkomento ang ina na tila napakapopular ng ganitong uri ng sapatos na ikinaginhawa ni King Yu. Hindi nagtagal, dumating si Guru Zun at si Kvian Sel upang kausapin ang kanyang ina. Sinabi ni Ekif na ang teleponong hinahanap ng paaralan ay sa kanya talaga na nawala. Nang marinig ito, agad itong ibinalik ng ina at sa wakas ay naging maayos na ang lahat. Agad na sumunod si King Yu kay Fa upang magpasalamat. Ngunit pumiti lang si Sa at sinabing madaling sabihin ang simpleng pasasalamat at kung talagang gusto niyang gumanti, dapat niyang hanapin ang taong talagang tumulong sa kanya. Nalito si King Yu at umamin na wala siyang pera at hindi niya alam kung ano ang sapat upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Natawa si Sa sa kanyang seryoso at inosenteng ekspresyon at pagkatapos ay nagbiro kung bakit may isang taong laging nang aasar. Ibinalik niya ang telepono kay King Yu at sinabing iyon lang ang maitutulong niya. Kung gusto mong magpasalamat, hanapin mo ang taong iyon at sabihin ang iyong taos-pusong pasasalamat. Tanghali, pagkatapos ng laro ng basketball, bumalik si Dance sa klase at nakita sa ilalim ng kanyang desk ang isang bote ng tubig na may maliit na papel sa ibabaw na nakasulat ang dalawang salitang salamat. Nang makita ito ni Tiraho, agad niya itong biniro. Sinabing hindi niya alam kung sinong babae ang humahabol sa kanya na nagpadala ng ganoon kasimple ngunit cute na mensahe. Ngumiti lang si Dance, humigop ng malaki at pagkatapos ay tumingin kay King Yu na may makahulugang tingin. Nang gabing iyon, pag-uwi ni King Yu, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo mag-isa sa balkonahe. Tahimik na sinusunog ang mga lumang pahina ng talaarawan ni Baiyu.
Ang mga pahinang minsang nag-inat ng mga alaala ay naging abo sa ilalim ng nagliliyab na apoy, bilang paraan ng paglilibing ng mga alaala na ayaw niyang harapin. Kinaumagahan, habang tumutulong si King Yu sa paglilinis sa restaurant ng pamilya, isang lalaki na nagngangalang Ifai He ang dumating upang hanapin ang kanyang mga magulang. Mula sa kusina, mabilis na nakilala ni Jing Yu na ang taong ito ay dating matalik na kaibigan ng kanyang pinsan na si Jing Rui, at siya rin ang madalas na kasama ni Bai Yu sa Namkyu Village. Agad na naalala ni King Yu ang linya sa talaarawan ng kanyang ate na, ang taong pinakamamahal ko ay dumating na sa Hwangju. Tahimik niyang pinagdugtong-dugtong ang mga detalye. Si Ifai He ay kasalukuyang nag-aaral sa Universidad sa Hwangju. Maaari kaya na siya ang misteryosong kasintahan ni Bai Yu. Upang patunayan ang kanyang hinala, sumulat siya ng isang maikling mensahe sa isang maliit na piraso ng papel. Magkita tayo Lunes, 6 sa cave malapit sa Hwangju High School. Lihim niyang inilagay ang papel sa mangkok ng adobo at ibinigay ito kay Ifai He bilang isang simpleng ngunit makahulugang regalo. Kasabay nito, ginanap sa paaralan ang isang masiglang paligsahan sa basketball at halos lahat ng estudyante ay pumunta upang magsaya. Ngunit tahimik na lumihis ng daan si King Yu patungo sa cave, dala ang pag-asa na makaharap ang taong maaaring susi sa paglalahad ng katotohanan tungkol sa misteryosong pagkamatay ng kanyang ate. Alam niya kung bakit gusto siyang makita ni King Yu, nais niyang magtanong tungkol sa kanyang ate. Kalmado at taos puso niyang sinimulang ikwento ang lahat. Mula pa noong bata pa sila, magkakilala na sila ni Bai Yu. Sa paglipas ng panahon, ang dating munting batang babae ay lumaki at naging mas maganda, ngunit dahil din dito ay naging target siya ng inggit. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang bulihin siya ng kanyang mga kaklase. Hindi sila nag-atubiling manlait na wala siyang mga magulang at walang pinag-aralan. Nang malaman ng paaralan ang nangyari, umaksyon sila ngunit tila walang nagbago. Noon, si Fai He ay nakatayo lang at nanonood. Hindi sapat ang kanyang tapang para ipagtanggol ang maliit na batang babae at ang kahinaang iyon ay naging isang pinagsisisihan niya habang buhay. Nagtapos ng high school, si Bai Yu ay pumunta sa Hwangju upang mag-aral sa isang art academy. Si Fai He naman ay nakapasa rin sa isang universidad doon. Sinubukan niyang hanapin siya, ngunit hindi niya inakala na lalo pang nagbago si Bai Yu. Unti-unti, nagkaroon siya ng anyo na akma sa mga tsismis malayo at mahirap lapitan. Pagkatapos, nagpunta siya sa ibang bansa sa ilalim ng isang student exchange program. Nang makabalik lamang siya, narinig niya ang masamang balita. Si Bai Yu ay nakaranas ng kapuspalad na pangyayari. Nang marinig ang mga bagay na iyon, hindi maitago ni King Yu ang kanyang pagkabigo. Nagtanong siya kung alam ba ng kanilang ina na binubuli ang kanyang ate. Dahan-dahang sumagot si Fai He na minsang tumakas si Bai Yu patungong Shanwen, ngunit ibinalik siya ng kanyang mga magulang sa Namkyu Village. Nang marinig iyon, tila sumabog si King Yu. Alam nila ang lahat, ngunit itinulak pa rin nila ang kanyang ate pabalik sa lugar na nagpahirap sa kanya ng labis. Para itong itinulak nila siya sa isang hukay ng apoy. Tinuliksan niya si Fai He na marahil ay ikinuwento lang nito ang lahat para gumaan ang konsensya nito. Para sa kanya, ang pagkukunwari at kahinaan nito ay walang pinagkaiba sa mga taong sumakit sa kanyang ate, at kasabwat din ito. Galit na umalis si King Yu, ngunit sinundan pa rin siya ni Fai He. Ibinigay niya rito ang isang maikling video clip ni Bai na sumasayaw sa isang talent show noong high school. Sa mismong paligsahang iyon, napili ang kanyang ate para sa finals ng city-level dance competition na tinatawag na Star Cup. Inamin niya na hindi na siya karapat-dapat na pangalagaan ang alaalang iyon, at ang karapat-dapat na mag-ingat nito ay ang kapatid nitong babae. Sa sandaling ito, dumaan si Van Esten, at hindi sinasadyang nasaksihan ang pagbibigay ni Fai He ng video kay King Yu. Sa pag-aakalang nililigawan siya, hindi niya maitago ang lihim na pagkainggit na umusbong sa kanya. Pagkatapos, sa internet cave, buong tapang na binuksan ni King Yu ang video. Sa malabong liwanag ng screen, ang kanyang ate ay lumitaw na parang isang bulaklak na namumukadkad ng buo sa maikling sandaling iyon, puno ng kalayaan at kaligayahan sa bawat galaw ng sayaw. Sa susunod na klase ng computer, hindi sinasadyang nakita ni King Yu ang isang larawan ni Bai Yu kasama ang isang babaeng nagngangalang Suman Man na tila nag-aaral din sa parehong art school sa Hwangju. Walang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng maikling mensahe. Ako ang nakababatang kapatid ni Bai Yu. Libre ka ba ngayon? Agad na sumagot si Suman Man na libre siya. Dahil sa pananakit ng tiyan, humingi ng pahintulot si King Yu sa guro na umuwi ng maaga at agad itong pinahintulutan. Umalis siya sa paaralan na punong-puno ng halo-halong emosyon at naglakad patungo sa tindahan ng inumin malapit sa paaralan kung saan niya nakilala ang taong maaaring makatulong sa kanya na pagdugtungin ang mga natitirang piraso ng alaala tungkol sa malungkot na buhay ng kanyang ate. Sa tindahan ng inumin malapit sa paaralan, hindi maitago ni King Yu ang kanyang pagkabalisa nang agad niyang tanungin si Suman Man tungkol sa pagkakakilanlan ng kasintahan na dating kasama ng kanyang ate. Bumuntong hininga si Man at kinuwento na si Bai Yu ay isang magandang babae na maraming nanliligaw, ngunit ang nakakalungkot ay puro hindi maganda ang kanyang nakakatagpo. Sa labas, mukhang matapang at matalino ang ate ni King Yu, ngunit sa loob, mayroon siyang napakadaling maniwala na puso. Sa sandaling makatanggap siya ng kaunting atensyon mula sa isang lalaki, handa siyang umibig ng buong puso, umibig ng todo. Dahil dito, mas madali para sa mga masasamang tao na samantalahin siya, na nagdudulot kay Bai Yu ng malalim na sakit paulit-ulit. Bagamat ilang beses nang pinayuhan ni Man, tila si Bai Yu ay nabighani at hindi na makapag-isip ng malinaw. Nang tanungin ni King Yu kung mayroong sinuman sa mga nakasama ng kanyang ate ang nagmula sa Namkyu Village, nangako si Man na tutulong siyang magtanong at ipapaalam kung may balita. Sa tanghali, habang nagde-deliver ng pagkain si King Yu, natuklasan niya na si Kira Ho ang nag-order. Inilapag niya ang 2 mangkok ng beef noodles sa mesa, sinabi ang presyo, at naghintay ng bayad. Sumagot si Kira Ho nang may mapanuksong tono na parang nanggugulo. Kinailangan pang mamagitan ni Deeply Giseg, pinapaalalahanan si Kira Ho na bilang magkaibigan, hindi sila dapat sobra-sobra. Nang matanggap ang bayad, tahimik na umalis si King Yu, ibinalik ang lahat ng supli. Sa labas, nagkataong nakita ni Yvette si King Yu na nagpupumilit ayusin ang kanyang bisikleta, kaya lumapit siya upang tumulong. Matapos ayusin, pinauwi niya si King Yu.
Sa daan, mausisa niyang tinanong ang lalaking kasama niya sa cave noong nakaraang araw. Tiniyak ni King Yu na hindi iyon ang kasintahan ni Baiyu. Nang makita siyang hindi matatag sa pagbibisikleta, umupo si Vincent at siya na ang nagpedal. Sa daan, ibinahagi ni King Yu na pagkatapos ng unang pagkabigo sa pag-ibig, tila nagkaroon si Baiyu ng mga psikolohikal na pagkalito. Biglang umulan, sa basa at mapangaraping sandali na iyon, sa pagitan ng tunog ng bisikleta at ng mahinang hangin, ang mga unang simbuyo ng damdamin ng kabataan ay tahimik na namukadkad, matamis at dalisay. Pag-uwi ni King Yu, nagulat siya nang makita ang kanyang ina na hawak ang recording ng sayaw ni Baiyu. Tinanong niya kung sino ang nagbigay ng tape na ito at agad itong binali nang hindi naghihintay ng sagot. Matatag siyang hindi papayagan ang kanyang naiwang anak na sundan ang yapak ng kanyang ate. Kinaumagahan, nilagnat si Vincent dahil sa ulan. Nakasandal siya sa mesa, pagod ngunit lihim pa ring tumitingin kay King Yu. Sa klase ng computer, tahimik na tiningnan ni King Yu ang lumang personal page ni Baiyu. Nakita niya na dating nag-post ang kanyang ate ng mga larawan na may iba't ibang lalaki. Bigla siyang nakatanggap ng kakaibang mensahe mula sa isang account na nagngangalang Laohei na nagsasabing dating kasintahan siya ni Baiyu at nagpapahayag ng pagnanais na makipagkita upang mag-usap. Umasa si Old Black kay Kiao King Yu sa labas ng gate ng paaralan pagkatapos ng klase. Kahit ayaw ni Kiao King Yu na makihalubilo, pinilit pa rin siya ni Old Black na kumain. Nang makita ito ng ilang kaklase, nagbulungan sila na hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong iyon. Nakita rin ni Wang Mumu na kasama ni Kiao King Yu ang dalawang estrangherong lalaki at nagtaka. Sa milk tea shop, sinabi ni Old Black na una niyang nakita si Kiao Baiyu nang iligtas niya ito bilang isang bayani nang makita niya itong ginugulo sa labas ng isang karaoke bar at tinulungan niya ito. Mula noon, madalas nang pumupunta si Kiao Baiyu sa kanyang karaoke bar para kumanta. Tinawag niya ang kanyang sarili na tagapagtanggol ni Kiao Baiyu at pagkatapos ay humingi ng pagmamahal ang dalawang ito. Ayon sa kanya, masyadong hangal si Kiao Baiyu at madali lang siyang maniwala sa sinumang lalaki. Nang marinig iyon, kinumpirma ni Kiao King Yu na nagkakilala sila sa Hansu, kaya siguradong hindi ito ang taong hinahanap niya. Ngunit buong tigas na itinanggi ni Old Black, iginiit na siya ang taong kailangan niyang makilala. Inulit pa niya na nakita niya si Kiao King Yu noon sa gate ng paaralan ng sining, na gusto lamang ni Kiao Baiyu noon na protektahan ang kanyang kapatid mula sa mga katulad niya, ngunit sa huli ay walang silbi pa rin. Ngayon, ayon sa kanya, oras na para ipagpatuloy nila ang kanilang hindi natapos na relasyon. Lalo pang lumalampas sa hangganan ang mga salita niya. Sa isang iglap, sumugod si Old Black upang gahasain si Kiao King Yu sa gitna ng 3 araw, at sa mismong sandaling iyon, isang alipores niya ang humahangos na pumasok upang magbalita na nasira ang sasakyan. Sinalubong ng pagkakataon, mabilis na hinila ni Mumu ang kamay ni King Yu at tumakas. Tumawid sila sa makipot na eskinita, ginamit ang lahat ng lakas hanggang sa huminto sila sa tahimik na dilim ng isang hindi pamilyar na kalye bago naglakas loob na huminga. Habang sinusubukang makabawi sa paghinga, nagulat na tinanong ni King Yu si Mumu kung sinira ba nito ang sasakyan ng mga ito. Tumango si Mumu at sinabing kahit hindi niya maintindihan kung bakit nasangkot si King Yu sa mga basagulero, sa tingin niya sa kanilang ugali ay hindi sila madaling susuko. Nagpasalamat si King Yu at nangakong magiging mas maingat. Pagbalik sa kanyang silid, tahimik niyang idinikit ang sirang music disc na binasag ng kanyang ina. Inilagay niya ito sa tabi ng kahon ng candy na iniwan ng kanyang ate at ng pares ng hikaw na dati. Nang mag-photoshoot kami, binili niya ito para sa akin dahil alam niyang gusto ko. Ang lahat ng mga alaala na iyon ay tila nagpapaalala sa malayong nakaraan na nagpadagdag sa pagkalito ni King Yu. Kinaumagahan, walang takot na pumunta si Old Hei sa kainan ni King Yu. Nang magbayad siya, walang takot niyang binanggit ang pangalan ni Kiao Baiyu. Sinabing sila ay magkasintahan noon at ang ina ni King Yu ay kanyang biyenan. Kalmado ang ina, nagkunwari siyang hindi niya kilala ang taong binanggit nito. Ngunit hindi sumuko si Old Hei at binigyang diin na mayroon pa siyang isang maliit na anak na babae. Ang sinabi niya ay tila nagpatahimik sa ina. Pagkaalis niya, agad na pinigilan ng ina ni King Yu ang kanyang asawa na huwag nang payagan si King Yu na lumabas ng kainan at sabay na nagbilin na huwag itong ipaalam kay King Yu. Nag-upa sila ng isang kamag-anak na nagngangalang Kiao Huan na sinabi niyang pamangkin niya para tumulong sa tindahan. Simula noon, pinayagan lamang ang magkapatid na pumunta sa paaralan at direktang umuwi para sa hapunan na ihahatid ni Kiao Huan. Nang gabing iyon, tinipon ng ina ang lahat ng mapupusyaw na kulay na damit ni King Yu at itinapon, tanging mga madilim na damit lamang ang itinira na nagpagulog sa kanya. Tinanong niya si Kiao Huan kung nagtrabaho ba siya dati sa isang pabrika ng pananahi sa Huansheng. Nang kumpirmahin ni Kiao Huan, nagtaka si King Yu kung bakit sa dami ng oportunidad, pinili nitong magtrabaho sa isang maliit na tindahan ng pansit. Nagbigay ng dahilan si Kiao Huan na madali lang ang trabaho at mataas ang sweldo, at dahil kamag-anak siya, madali siyang makakatulong. Ngunit matalinong napansin ni King Yu na ang tunay na dahilan ay hindi dahil nagsara ang pabrika, kundi dahil inimbitahan siya ng kanyang ina. Kinabukasan pagdating sa klase, nakita ni King Yu sa kanyang mesa ang isang bouquet ng bulaklak at isang card na ipinadala ni Old Hei. Nakita ito ni Xiang Nian at hindi maiwasang pag-usapan at tanungin siya kung may karelasyon ba siyang basagulero. Walang sinabi si King Yu at malamig na itinapon ang lahat sa basurahan. Kasabay nito, nag-uusap din sina Izilin at Chen Hao kay Mingsheng na si King Yu ay nakasagupa ni Old Hei, isang taong hindi madaling kalabanin. Nang marinig ito, tahimik na sumunod si Mingsheng at lihim na pitrotektahan siya. Nang biglang mapansin ni King Yu, mabilis na nagsinungaling si Mingsheng na hinahanap niya si Mumu. Kinagabihan, tinanong ni King Yu ang kanyang kapatid na lalaki tungkol sa pagkakataong umalis ang kanyang ate na si Biu sa bahay at pumunta sa Shunyun. Naaalala ni Jin Yu nang napakalinaw na malamig noon at nakita niya ang kanyang ate na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nang umuwi, nagmakaawa si Kiao Baiyu na manatili sa kanyang mga magulang, sinabing ayos lang kahit hindi na siya pumasok sa paaralan. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang ina na kung hindi siya mag-aaral, ano ang mangyayari sa kanyang kinabukasan. Hiniling niya sa kanyang ate na magsumikap para sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na umalis si Kiao Baiyu. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, agad na tinanong ni Kiao King Yu ang kanyang mga magulang kung bakit hindi nila iniligtas ang kanyang ate habang may pagkakataon pa.
Kasabay nito, sa kainan, dinala ni Old Black ang kanyang mga alipors upang magsimula ng gulo at manira ng ari-arian. Habang kumakain ng pansit, walang hiya niyang binanggit ang nakaraan niya kay Qiao Baiyu. Sinabi niya na nagtaksil si Qiao Baiyu sa kanya at pinahiya siya. Kaya ngayon, kailangang bayaran ng kanyang nakababatang kapatid ang utang na iyon. Ang mga walang kahiyang salita ay nagpagalit sa mga magulang ni Qiao Qingyu. Ngunit mas naging mapangahas pa si Old Black, maling inakusahan si Qiao Qingyu na siya mismo ang unang kumontak at umakit sa kanya. Sa sandaling lumala ang sitwasyon, lumitaw si Qiao Qingyu at walang pag-aatubili, agad niyang ibinuhos ang isang balde ng tubig sa mukha ni Old Black. Nasa sukdulan na ang lahat ng, sa kabutihang palad, dumating ang pulisya sa oras. Napilitang umatras si Old Black. Matapos ang lahat, sumabog ang galit ng ina ni Qiao Qingyu. Kinwestiyon niya ang kanyang anak kung bakit nakikipag-ugnayan siya sa ganoong uri ng tao, kung bakit siya kusang kumontak, at kung bakit hindi siya nanatili sa pag-aaral, ngunit binungkal ang masakit na nakaraan. Ngunit para kay Qiao Qingyu, ito ay isang tawag mula sa kanyang konsensya, isang tawag para sa katarungan para sa kanyang namatay na ate. Hindi na napigilan ni Qiao Qingyu ang kanyang pagtitimpi. Binuhos niya ang lahat ng matagal ng kinikimkim na sama ng loob at kinwestiyon ang kanyang mga magulang kung bakit hindi nila iniligtas si Qiao Baiyu. Noong taon na iyon, mag-isa ang kanyang ate na naglakbay ng malayo, desperadong humingi ng tulong ngunit ang tanging tugon ay malamig na katahimikan. Alam niyang narinig nila ang pambubuli kay Qiao Baiyu sa Sankyo Village, alam niya ang mga paghihirap na dinanas ng kanyang ate. Ngunit tinalikuran pa rin nila ito, ngayon, naunawaan na ni Qiao Qingyu na ang lahat ay dahil sa sobrang pagiging makasarili ng kanyang mga magulang, dahil sa karangalan at reputasyon ay binaliwala nila ang buhay ng kanilang anak na babae. Sinabi niya ang masakit na mga salita at pagkatapos ay tumalikod at umalis, naiwan ang naguguluhan at huling pagsisisi sa mga mata ng kanyang mga magulang. Tumakbo siya diretso sa paaralan at tumayo ng tahimik sa training ground kung saan sumasayaw si Wang Mumu. Ang malambot na imahe na iyon ay nagpaalala sa kanya ng anino ni Qiao Baiyu noon na nagpakabigla sa kanyang damdamin. Tahimik siyang umalis. Kinaumagahan, hiniling ni Wang Mumu kay Mingsheng na magdala ng maliit na cake sa ospital upang batiin ang kaarawan ng kanyang ama. Hindi makatanggi, dinala ni Mingsheng ang cake, ngunit nang makita niyang masayang nakikipag-usap ang kanyang ama sa mga doktor, tumayo na lamang siya sa dingding, walang sapat na lakas ng loob na lumabas. Naghintay siya sa opisina, nagbabasa ng ilang libro, upang pumatay ng oras nang bigla niyang makita ang isang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang nurse sa ospital. Nang bumalik ang ama, nakita niya ang cake na itinapon sa basurahan, at ang litrato ay tahimik na nakalagay sa mesa, na parang isang tahimik na sumbong. Alam niyang natuklasan na ni Mingsheng ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Qiao Qingyu at sinabihan ni Qiao Huan na namatay na si Tiak Xiaoqing. Isang maganda at matalinong babae ang tahimik na umalis sa mundo sa gitna ng dalamhati. Hindi maintindihan ni Qiao Qingyu kung bakit ang isang katulad niya ay pumayag na magpakasal sa Sankyo Village. Sinabi ni Qiao Huan na ayon sa kanyang ina, mayroon ding nakababatang kapatid si Tiakin. Upang makahanap ng asawa para sa kanilang anak na lalaki, ipinakasal ng kanyang mga magulang ang kanilang anak na babae kapalit ng dote. Kung hindi dahil sa mga bagay na iyon, marahil ay buhay pa si Tiakin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Qiao Qingyu ang kanyang pagkalungkot. Nagtataka siya kung buhay pa kaya si Qiao Baiyu kung hindi niya naranasan ang mga paghihirap na iyon. Kinaumagahan, papunta sa paaralan, nakita ni Qiao Qingyu na dinungisan ang harapan ng kanilang noodle shop. Nagbubulungan ang mga dumadaan at nanatili siyang tahimik. Nang dumating si Mingsheng sa klase at hindi nakita si Qiao Qingyu, nagmamadali siyang naghanap. Nakita niya itong tahimik na nakaupo mag-isa, puno ng mga iniisip. Umupo si Mingsheng sa tabi niya at marahang inalo siya. Sinabi niya na ang mga chismis ay panandalian lamang at malilimutan din tulad ng iba pang pang-araw-araw na pangyayari sa malaking lungsod na ito. Ngunit naisip ni Qiao Qingyu si Qiao Baiyu. Ang kanyang ate sa nakaraan ay marahil mas naghihirap kaysa sa kanyang kasalukuyan. Dati, sinisisi ni Qiao Qingyu ang kanyang ate dahil sa pagiging mahina at sinasabing dinamay pa nito ang kanilang pamilya. Ngayon, naiintindihan na niya na may mga sugat na hindi gumagaling at may pagkabigo na nagpaparamdam sa isang tao na gusto na lang bumitaw sa lahat. Hindi matanggap ni Qiao Qingyu na nagbayad ang kanyang ate ng kanyang buhay. Ngunit ang mga taong may kagagawa ng lahat ay nabubuhay pa rin ng mapayapa sa labas. Nagtaka siya kung umiiral pa ba ang katarungan sa mundo at pagkatapos ay tumayo, lumakad pabalik sa klase na puno ng pag-aalinlangan. Kasabay nito, buhay na buhay ang atmosfera sa paaralan habang ang Hansu High School ay naglalaban sa basketball laban sa No-Isa High School. Lahat ay sabik na naghahanda ng mga banner para kay Mingsheng. Habang nagbabantay, tinawag si Qiao Qingyu sa gate dahil hinihintay siya ng kanyang boyfriend. Walang iba ito kundi si Old Black, ang walang kahihiyan at malupit na stalker. Lumabas si Qiao Qingyu, puno ng galit sa kanyang mga mata, at nagtalo ang dalawa ng matindi. Sa gitna ng kaguluhan, inihanda niya ang kanyang pocket knife upang lumaban at sa mapanganib na sandali na iyon, lumitaw si Mingsheng at sinalo ang saksak gamit ang kanyang kamay. Ang dumadaloy na dugo mula sa kanyang kamay ay nagpabigla kay Qiao Qingyu, iniwan ni Old Black ang isang banta at umalis. Sa gitna ng mausisang tingin ng karamihan, itinakip ni Mingsheng ang kanyang jacket sa ulo ni Qiao Qingyu at marahan na sinabi ang isang bagay na kasinggaan ng hangin, ngunit labis na nagpainit sa puso nito. Ano man ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Matapos ang insidente sa paaralan, inimbitahan ng Dian ang mga magulang ni Qiao Qingyu at Mingsheng upang pag-usapan ang nangyari. Sa harap nila, ipinaliwanag ng Dian na ang grupo ng mga basagulero ay dinala na sa istasyon ng pulisya para sa pagproseso. Binanggit din niya na may dating ate si Qiao Qingyu, isang bagay na narinig na ng paaralan noon, at ipinahayag ang kanyang pakikiramay sa sitwasyon ng pamilya nito. Gayunpaman, dahil sa negatibong epekto ng insidente sa kapaligiran ng pag-aaral, nais ng paaralan na muling turuan ng pamilya si Qiao Qingyu ng maingat at payagan siyang manatili sa bahay upang magmuni-muni sa loob ng 2 araw. Dahil sa panggigipit, ang ina ni Qiao Qingyu ay yumuko lamang at humingi ng paumanhin, nangakong mahigpit na didisiplinahin ang kanyang anak at umaasang papayagan pa rin ng paaralan si Qiao Qingyu na magpatuloy sa pag-aaral. Biglang tumayo si Mingsheng at nagsalita. Sinabi niya na ang sugat sa kanyang kamay ay walang kinalaman kay Qiao Qingyu, isa lamang itong aksidente nang humiram siya ng isang craft knife at nasugatan.
Nagdagdag din si Giso ng kanyang mga salita na kinumpirma na ang grupo ng mga basagulero ay dinala na dahil sa pagdudulot ng kaguluhan. Kasama rito, ang pinuno ay posibleng makulong. Binigyang diin niya na ang mga taong iyon ay madalas na nangulit sa mga mag-aaral na babae, at si Kiao Qingyu mismo ay isang biktima at hindi ang may kasalanan. Kung ang parusa sa isang estudyante ay dahil lamang sa pagkasangkot sa mga basagulero, ito ay hindi lamang hindi patas kundi masamang makaapekto rin sa reputasyon ng paaralan. Bukod pa rito, ang pagtatanggol ng ama ni Ming Sheng kay Kiao Qingyu ay nagpakalma sa dian at sa huli ay nagpasya siyang palampasin na ito. Kahit na humupa na ang lahat, hindi pa rin tumitigil ang ina ni Kiao Qingyu sa paninisi, patuloy na nagrereklamo dahil sa kahihiyan at galit na hinihila ang kamay ng kanyang anak palabas ng paaralan. Samantala, si Ming Sheng ay nakaupo kasama ang kanyang ama na binabandaan ang kanyang sugat. Sa kanyang isipan, nagtataka pa rin siya at tinanong kung bakit tinulungan ng kanyang ama si Kiao Qingyu kaninang umaga. Kalmadong sumagot ang ama na kung pinili ni Ming Sheng na tulungan ang batang babae, naniniwala siyang hindi ito masamang tao. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang anak kung ano ang gusto nitong kainin para lutuin. Sa hapunan, habang naghahanda silang kumain, biglang nagring ang telepono sa bahay. Sinagot ni Ming Sheng at sa kabilang linya ay si Avis Zhang mula sa komite ng kapitbahayan na nagpapaalam na ang kanyang ama ay nag-donate ng ilang musika sa community center. Nang marinig ito, agad na ibinaba ni Ming Sheng ang telepono at binaligtad ang mga sheet music na nasa mesa na lahat ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Sa galit, kinwestiyon niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang intensyon na itapon ang mga bagay na pag-aari ng kanyang ina. Sinabi ng ama na ipinagkatiwala na ng kanyang ina ang mga ito sa kanya at sinabing hindi na kailangan pang itago. Galit siyang umalis ng bahay. Kasabay nito, habang nag-aaral si Kiao Qingyu, napansin niya ang natitirang bahid ng dugo sa kanyang manggas. Muling sumagi sa isip niya ang imahe ni Ming Sheng na humarang sa kutsilyo, kasama ang kanyang malambing na mga salita noong araw na iyon na nagpagulo sa kanyang damdamin. Kinaumagahan, pagdating niya sa klase, inarap niya ang galit ng mga babaeng kaklase. Inakusahan nila siya na siya ang dahilan ng pagkasugat ni Ming Sheng na nagresulta sa pagkatalo ng kanilang koponan sa laro kahapon. Pinilit nila si Kiao Qingyu na humingi ng paumanhin kay Ming Sheng at nagsalita rin si Ming Sheng upang suportahan sila na sinasabing kasalanan niya. Ngunit biglang namagitan si Ming Sheng. Mahigpit niyang iginiit na ang nangyari sa pagitan niya at ni Kiao Qingyu ay walang kinalaman sa iba at hindi kailangan ng pakikialam ng mga labas. Dahil sa sinabi niya, nagalit ang mga babae, ngunit hindi sila nangahas na magreklamo. Gayunpaman, mula noon ay sinimulan na nilang ibuli si Kiao Qingyu sa iba't ibang paraan at kinulong pa nga siya sa banyo. Nang matuklasan ang insidente, mahigpit na pinagsabihan ng dian ang grupo ng mga babaeng estudyante at pinilit silang humingi ng paumanhin kay Kiao Qingyu. Pagkatapos ng insidente, tahimik na binigyan ni Wang Mumu si Kiao Qingyu ng isang pares ng medyas at matyagang tinuruan siyang sumayaw. Ang kabaitan ni Wang Mumu ay nagdulot kay Kiao Qingyu na balikan ang mga araw na tinuruan siya ni Kiao Baiyu ng mga unang hakbang sa pagsasayaw. Sa noodle shop, tinulungan ni Kiao Qingyu si Kiao Huan na maghatid ng pagkain. Pagdating sa isang pamilyar na bahay at nakita ang wind chimes na nakabitin sa pinto, alam agad ni Kiao Qingyu na si Ming Sheng ang umorder nito. Kumatok siya, ngunit pinilit pa rin itong magtago at iniabot lang ang kamay para kunin ang inorder. Nagdahilan si Kiao Qingyu na i-promote ang promo ng noodle shop dahil madalas siyang umorder. Nang balak niyang isara ang pinto, pilit niyang pinigilan at nang makita niyang abala si Ming Sheng dahil sa sakit ng kamay, itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang magulong silid ay nagpakabigla kay Kiao Qingyu. Malayo sa kanyang malamig at malinis na anyo sa paaralan, ang tirahan ni Ming Sheng ay parang isang battlefield. Bahagyang bumulong si Ming Sheng, sinisisi si Kiao Qingyu na siya ang dahilan kung bakit hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Nang marinig iyon, humingi ng paumanhin si Kiao Qingyu at sa unang pagkakataon ay inamit na kung wala si Ming Sheng noong araw na iyon, malubhasa na ang naging kahihinatnan. Sa kanyang pagkaprangka, agad na humingi ng kabayaran si Ming Sheng sa pamamagitan ng pagpapalinis sa kanya ng buong silid. Siya naman ay walang pakialam na naglalaro ng game, hinahayaan siyang magtrabaho ng husto sa gitna ng kalat. Habang nililinis ang silid ni Ming Sheng, hindi sinasadyang nakita ni Kiao Qingyu ang isang lumang litrato ng ina nito. Mausisan niyang tiningnan ito at bago pa man niya maibalik, biglang pumasok si Ming Sheng na may galit na mukha. Malakas niya itong pinagalitan, sinabing lumampas ito sa limitasyon sa paghalungkat ng gamit ng ibang tao. At walang pag-aalinlangan, idiniin niya na tapos na ang kanilang ugnayan at mas mabuting umalis na si Kiao Qingyu. Pagkaalis nito, saka lang napagtanto ni Ming Sheng na masyado siyang naging matindi. Kinaumagahan, sa paaralan, kusang lumapit siya kay Kiao Qingyu na may mas mainit ng ngiti kaysa karaniwan, ngunit patuloy lang itong binaliwala. Sa klase ng sinubukan niyang lapitan at kausapin ito, at banayad na binanggit na mayroon pa siyang sulat mula sa isang lumang kaklase ang sulat ni Maming Kai para sa kanya. Sinabi niya na pagkatapos ng klase, kunin ang sulat sa lumang puno, kung hindi siya pupunta, mauunawaan niya na ayaw na nitong tanggapin ang sulat. Pagkatapos ng klase, dumating nga si Kiao Qingyu, ngunit bago ibigay ang sulat, sinabi ni Ming Sheng na umakyat ito sa puno, ipikit ang mga mata, at pakinggan ang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Marahang umalinggaw ang kanyang boses, sinasabing marunong magsalita ang matandang punong ito at humihingi ito ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay galing sa kanya dahil sa kanyang pagkasungit noong nakaraang araw. Sinabi niya na ang mga album at sheet music na iyon ay lahat ng kanyang ina at ang matandang punong ito ay dating lihim na tagpuan nilang mag-ina. Nagsimulang ikwento ni Ming Sheng na naghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lolo, ngunit sa tag-araw ng kanyang high school entrance exam, bigla itong namatay. Mula ng araw na iyon, lagi niyang nararamdaman na siya ay isang pabigat, na para bang ang kanyang kapanganakan mismo ay isang pagkakamali. Nang marinig iyon, tiningnan siya ni Kiao Qingyu at malambing na sinabi na, kung tutuusin, hindi siya kasuklam-suklam gaya ng karaniwan niyang hitsura. Kinagabihan, pauwi, ibinigay ni Ming Sheng ang liham ni Maming Kai sa kanya at nag-aalangan na nagtanong kung balak niya itong sagutin. Ngunit sa takot na baka hindi siya maintindihan, sinigurado niya ang sarili na malapit na ang exam, kaya hindi dapat hayaan ni Kiao Qingyu ang ganoong mga bagay na makaapekto sa kanyang pag-aaral. Mabilis siyang tumalikod, naiwan ang mga salitang hindi niya kayang bigkasin.
Tiningnan siya ni Kiao Qingyu at marahang sinabi na hindi niya sasagutin ang liham ni Mamingkai na nagpatawa sa kanya nang hindi niya namamalayan. Nang gabing iyon, sinabi ng ina ni Kiao Qingyu na hindi na siya kailangang pumasok sa paaralan kinabukasan dahil humingi na siya ng leave para sa kanya. Gusto niyang umuwi silang mag-ina sa probinsya upang palitan ang pangalan ni Kiao Qingyu dahil ang pangalang Kiao Qingyu ay masyadong hawig kay Kiao Baiyu at may masamang alaala. Ayaw niyang dumanas ang natitirang anak ang sinapit ng kanyang kapatid. Nang makita ito, tumuto si Kiao Qingyu at habang nagtutulakan, nagkamali ang ilang nakapaligid na akalain na pinipilit ng ina na dalhin siya laban sa kanyang kagustuhan. Bagamat iginiit ng kanyang ina na siya ang kanyang tunay na anak, na natiling tahimik si Kiao Qingyu, hindi kinukumpirma o tinatanggihan. Alam niya na kung aaminin niya, siguradong uwi siya sa probinsya para magpalit ng pangalan. Nang makauwi, matapos ang pagtatalo, patuloy na kinwestiyon ng ina si Kiao Qingyu na sinasabing sinadya nitong gumawa ng gulo para arestuhin siya ng pulisya at sa gayon ay makalaya. Sa galit, malakas niyang ipinahayag na habang siya ay nabubuhay, patuloy niyang pamamahalaan si Kiao Qingyu at kung may lakas ito ng loob, patayin na lang siya. Sumagot lamang si Kiao Qingyu na hindi siya kailanman nirerespeto ng kanyang ina. Nang makita ang pagtatalo ng mag-ina, mabilis na pumasok ang ama upang mamagitan, hinila ang anak at sinabi sa asawa na dapat niyang pakinggan ang opinyon ng kanilang anak dahil malaki na ito. Mag-isa sa isang sulok ng bahay, tahimik na pinakinggan ni Jingyu ang pagtatalo na umaalingaw mula sa katabing silid na may mabigat na damdamin. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Kiao Qingyu at marahang sinabi na ang pagpapalit ng pangalan ay hindi naman masama. Ngunit sa pagkakataong ito, iminungkahi niya na ang magkapatid ay magpalit ng pangalan, ngunit marahan lamang na umiling si Kiao Qingyu at hindi sumagot. Kinaumagahan, habang papunta sa paaralan, hindi sinasadyang nakita niya si Man-man na naghihintay sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, yumuko si Man-man at humingi ng paumanhin dahil ang paghahanap niya ng impormasyon tungkol kay Old Black ang naging dahilan upang matukoy nito ang kinaroroonan ni Kiao Qingyu. Gayunpaman, hindi siya nanisi dahil tapos na ang lahat. Bukod pa rito, alam niya na si Old Black ay hindi ang taong hinahanap nila. Kumuha si Man-man ng isang maliit na kahon, isang bagay na dating itinago ng maingat ni Kiao Baiyu nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Sa loob ay isang litrato nila ni Kiao Baiyu at ng isang lalaki, ngunit nabura ang mukha nito ng itim na tinta. Hindi malinaw kung sino ito. Nagsimula ang bakasyon sa taglamig at si Kiao Qingyu at ang kanyang pamilya ay umuwi sa kanilang probinsya. Ngunit ang relasyon niya at ng kanyang ina ay nanatiling tensyonado at walang nagsasalita sa isa't isa. Sa daan, biglang nagkaaberya ang sasakyan sa kalagitnaan ng bundok at ipinaalam ng trooper na kailangan nilang maghintay ng hindi bababa sa isang oras para sa pag-aayos. Habang naghihintay, si Kiao Qingyu ay nakikinig ng musika sa kanyang earphones, nakasandal ang ulo sa bintana ng sasakyan at nalulunod sa magulong pag-iisip. Pagdating sa bahay ng kanyang lola sa panig ng ama, tuwang-tuwa lang ito sa pagtatanong kay Kiao Baiyu at halos hindi pinansin si Kiao Qingyu. Mula sa usapan ng kanyang lola, nalaman niya na si Naming Sheng at Wang Mumu ay nagparehistro na ng kasal at naghahanda para sa kanilang kasal. Ang kalihim ng komite ng partido ay personal pang inilagay ang pangalan ng dalawa sa family genealogy. Malinaw na nakita ni Kiao Qingyu ang pagtatangi at pagpapahalaga sa lalaki kaysa sa babae sa loob ng pamilya. Tahimik siyang umatras paitaas sa kanyang silid, na natiling tahimik. Tahimik na nakaupo si Kiao Qingyu sa kama, malalim ang tingin sa lumang music box ni Kiao Baiyu. Isang serye ng hindi masabi na tanong ang bumangon sa kanyang puso, kung sino nga ba ang lalaki sa litratong iyon. Tamang-tama, pumasok si Ming Sheng at inanyayahan siyang samahan siya sa post office upang kunin ang mga litrato ng kasal. Habang naglalakad, si Kiao Qingyu ay kusa na nagtanong tungkol sa pagkabata ni Kiao Baiyu, mga alaala na palaging iniiwasan ng kanyang pamilya at hindi kailanman ganap na sinabi. Pagkatapos ng maikling pag-aalangan, sa wakas ay nagsalita si Ming Sheng. Sinabi niya na noong 6 na taong gulang pa lang si Kiao Baiyu, dinala siya ng kanyang lolo't lola sa panig ng ama upang manirahan sa Namkiao Village. Bagaman kailangan niyang malayo sa kanyang mga magulang mula pa pagkabata, hindi umiyak o nagulo si Kiao Baiyu. Ngunit isang gabi, hindi sinasadyang nakita niya ang batang babae na tahimik na umiiyak mag-isa. Ang pangulila sa pamilya ay patuloy na nananalaytay sa kanyang puso, kahit na unti-unting naging pamilyar ang buhay sa probinsya. Mula sa sandaling iyon, lihim na ipinangako ni Ming Sheng na poprotektahan niya si Kiao Baiyu at hindi hahayaang makaranas pa siya ng anumang pinsala. Kahit hindi sila matagal na nagsama, palaging sinasabi ni Kiao Baiyu sa sarili na siya ang ate at mahal niya at poprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Kiao Qingyu. Tahimik na bumuntong hininga lang si Kiao Qingyu pagkatapos marinig ito. Malungkot niyang sinabi na hindi pa niya lubos na naunawaan ang kanyang kapatid bago tuluyang umalis si Kiao Baiyu. Nagpapasalamat siya na palaging nasa tabi ni Ming Sheng ang kanyang ate sa mga araw na iyon sa Namkiao Village. Sa post office, pumasok si Ming Sheng para kunin ang mga litrato ng kasal habang si Kiao Qingyu ay naiwan sa sasakyan. Tumigil ang tingin niya sa ballerina doll na nakalagay sa estante at kumirot ang kanyang puso. Muling umiral ang pait habang iniisip ang maikli at puno ng pagdurusa na kapalaran ni Kiao Baiyu. Samantala, dumating si Ming Sheng sa Paris para bisitahin ang kanyang ina. Bago ang kanilang muling pagkikita, sinundo siya ng matalik na kaibigan ng kanyang ina, si Guan Chengyu, sa airport dahil abala ang kanyang ina sa paghahanda para sa nalalapit na konsyerto. Matapos ang maraming taon ng pagkakalayo, napakaramdami ng sandali ng muling pagkikita ng mag-ina. Dinala si Ming Sheng sa opisina ng kanyang ina, na puno ng mga lumang alaala na kanyang kinasasabikan. Pagbalik sa kanilang bayan, abalang-abala ang pamilya ni Kiao Qingyu sa paghahanda para sa kasal ni Ming Sheng. Pinupuri siya ng buong pamilya bilang ang kanilang pagmamalaki at pagpapala sa angkan. Isang tao ang aksidenteng nagpahayag ng kanyang pagkalungkot para kay Kiao Baiyu, ngunit mabilis siyang iniba ng usapan ng iba. Habang nakikinig sa mga pag-uusap na iyon, biglang naalala ni Kiao Qingyu ang salu-salo noon para ipagdiwang ang pagpasa ni Ming Sheng sa universidad na may pinakamataas na marka. Puno ng kaligayahan ang buong pamilya at nagniningning ang mga paputok sa gabi. Noon, nakita ni Kiao Qingyu ang kanyang ate na nagtatago sa likod ni Ming Sheng na may mga matang puno ng kaligayahan. Iyon ay isa sa mga bihirang pagkakataon na ngumiti si Kiao Baiyu ng tunay at maninyo. Isang gabi, habang nag-aaral, nakatanggap si Kiao Qingyu ng mensahe mula kay Ming Sheng.
Nag-video call silang dalawa at sinadya ni Ming Sheng na ipakita ang kanyang ina na tumutugtog ng piano. Pagkatapos ay ibinahagi niya na ang kanyang ina ay mukhang ibang-iba ngayon mula sa nalulumbay at nanghihinang anyo sa kanyang lumang alaala. Inamin niya na marahil ang pag-alis ng kanyang ina mula sa kanya ay ang tamang bagay, ngunit ang sakit ng pagkakapabayaan ay hindi pa rin nawawala. Nag-iisip siya kung siya ba ay isang kalabisan sa kanilang buhay. Nang marinig ito, mahinahon lang na umiling si Kiao Qingyu at iginiit na hindi siya walang kabuluhan. Kinabukasan, nang hilingin ng lola niya kay Kiao Qingyu na umakyat sa estante para kunin ang pulang maleta, hindi sinasadyang nakita niya ang isang lumang libro. Agad na nakuha ng mga salita sa loob ang kanyang pansin. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ako makakatagal. Kung ako ay mabigo, ang mga salitang ito ay patunay na ako ay umiral. Hindi ako baliw, ang pangalan ko ay Chen Wenqiu. Ito ang huling sulat ni Xiao Xin at lalo nitong ginulo ang puso ni Kiao Qingyu. Kinaumagahan, inimbitahan ni Ming Sheng si Kiao Qingyu na pumunta sa youth center sa Cultural House, kung saan nag-host ang nayon ng mga aktibidad para sa mga bata sa panahon ng holiday. Nakaupo sa kalapit na milk tea shop, nakita ni Kiao Qingyu si Ming Sheng na tumutugtog ng gitara at kumakanta kasama ang mga bata. Isang ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang labi, ngunit pagkatapos ay huminto ang kanyang tingin sa tala-arawan ni Xiao Xin. Ang mga sumunod na salita doon ay ikinagulat ni Kiao Qingyu. Isinulat ng tiyan na minsan ay inamin ni Kiao Baiyu ang isang lihim na siya ay nahulog sa pag-ibig kay Ming Sheng at minsan ay nabuntis. Ngunit ang trahedya ay si Ming Sheng ay hindi talaga biyolohikal na anak ng pamilya Kiao. Siya ay ampon mula sa isang ulila at ang katotohanan ay itinago upang mapanatili ang reputasyon at mana ng pamilya. Upang maprotektahan ang lihim, si Kiao Baiyu ay ginawang dahilan ang siyang nagdadala ng lahat ng kahihinatnan. Ang babaeng iyon ay abala lamang sa pagtanggi sa responsibilidad. Umaasa si Kiao Baiyu na papanigan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ang natanggap niya ay isang malamig na sampal mula sa kanyang ina, isang sampal na nagpaguho sa lahat ng huli niyang tiwala. Si Kiao Baiyu noon ay nagdala ng matinding pagkadismaya. Wala siyang sapat na lakas ng loob upang sabihin ang katotohanan sa kanyang mga magulang at hindi niya alam kung sino pa ang kanyang masasandalan sa malawak na mundong ito. Habang pinagsama-sama ni Kiao Qingyu ang mga piraso ng alaala at ebidensya, ang katotohanan ay lumabas na parang kulog sa malinaw na kalangitan. Ang lalaking nasa larawan na nabura ang mukha ay si Ming Sheng. Hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Galit na galit siya nang isipin na mag-isa lang niyang dinala ang lahat ng kahihiyan at kapaitan, habang si Ming Sheng ay hindi na muling bumalik sa Namqiao Village mula noon. At ang ballet doll na nakasabit sa kanyang sasakyan ay lumabas na parehong bagay na nasa music box na iniwan ni Kiao Baiyu. Ang lahat ng ito ay malinaw na ebidensya ng isang koneksyon na pilit niyang itinago. Sa hapunan, nagpatuloy ang pamilya sa pag-uusap tungkol kay Kiao Baiyu, nag-aalala na kapag lumaki siya sa lungsod ay magkakaroon siya ng masasamang gawi. Hindi napigilan ni Kiao Qingyu ang kanyang emosyon at sinabi niyang lumaki si Kiao Baiyu sa Namqiao Village. Kaya sino ang nagturo sa kanya ng masamang gawi? Nang marinig ito, mabilis na sumagot ang ina ni Ming Sheng na ang pamilya Kiao ay kilala sa pagiging may pinag-aralan. Ang mag-asawa ay buong pusong trinato si Kiao Baiyu, at kung may nagturo man ng masama sa bata, iyon ay si Xiao Xin lamang. Ang mga salitang iyon ay parang nagdagdag ng gasolina sa apoy sa puso ni Kiao Qingyu. Direkta niyang tinanong si Ming Sheng kung totoo ba ang sinabi ng kanyang hipag na nagbago si Kiao Baiyu dahil may nagturo sa kanya ng masama at kung may kinalaman ba siya rito. Ngunit nanatili lamang si Ming Sheng na tahimik at hindi sumagot. Mabilis na namagitan ang lolo na nagsasabing walang sinuman ang maaaring magduda sa karakter ni Ming Sheng at sinabihan siyang huwag nang halukayin pa ang nakaraan. Buong-buo ang pagtatanggol ng pamilya kay Ming Sheng, bumubuo ng isang matibay na kalasag para protektahan siya. Ngunit si Kiao Qingyu ay hindi makatahimik. Iginiit niya na si Kiao Baiyu ay lumaki ng mayumi at masunurin, kaya kung nagbago man siya, may dahilan. Kahit nawala na ang kanyang ate, naroon pa rin ang nakaraan at hindi ito maitatanggi. Nakita ng lolo na lalong nagiging mainit ang ulo niya, kaya ibinaba niya ang kanyang mangkok at pinahinto siya. Sa puntong ito, nagsalita si Ming Sheng at sinabing dapat kalimutan na ang lahat ng nangyari. Ang mga salitang iyon ay parang bumigkis sa puso ni Kiao Qingyu na nagpaalab sa galit sa kanyang puso na hindi niya mapigilan. Habang naghuhugas ng pinggan, sinubukan siyang pakiusapan ng kanyang ina na huwag guluhin ang lahat, lalo na ngayong malapit ng ikasal si Ming Sheng. Tinukoy din niya na minsan ay tinulungan siya ng kanilang pamilya na lumipat ng paaralan, na ipinapahiwatig na kung hindi niya papanatilihin ang relasyon, magiging mahirap humingi ng tulong sa hinaharap. Ngunit hindi kayang magpanggap ni Kiao Qingyu na hindi niya alam. Tinanong niya ang kanyang ina, kung gayon, paano naman ang ginawa niya kay Kiao Baiyu. Ibinasura ng ina ang tanong, sinabing huwag niyang paniwalaan ang mga chismis. Mayroon ng isang tao sa kanilang pamilya na tulad ni Kiao Baiyu na sapat na para pag-usapan ng mga tao, bakit pa idadamay si Ming Sheng upang mapahiya ang pamilya? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Kiao Qingyu ang pagtutol, sinabing walang sinuman sa pamilya Kiao ang inosente. Lahat sila ay nagkasala kay Kiao Baiyu. Tinanong niya ang kanyang ina, hindi mo ba gustong ipaglaban ang katarungan para sa iyong kapatid? Ngunit malamig na sumagot ang ina na ayaw niya at hinamon siya na kung may kakayahan siya, kumuha siya ng pagsusulit at makapasok sa isang prestihiyosong universidad at gamitin ang kanyang mga nakamit upang patunayan ang kanyang sarili. Ang sama ng loob ay bumulwak na parang rumaragas ang agos. Kinaumagahan, nang hindi sinasadyang marinig ni Kiao Qingyu ang pag-uusap ni He Feihai at Ming Sheng, lalo siyang nagalit. Lumabas siya at tinanong si He Feihai kung plano niyang dumalo sa kasal ni Ming Sheng. Nang kumpirmahin niyang dadalo siya, agad siyang tumutol, paano kung ayaw ni Kiao Baiyu na pumunta ka? Iginiit niya na may nagawa si Ming Sheng na mali sa kanyang ate, at kung talagang itinuturing niya si Kiao Baiyu na kaibigan, dapat niyang tanggihan ang imbitasyon. Nagulat si He Feihai at nagtanong kung mayroon ba siyang hindi pagkakaunawaan. Ngunit matatag na sinabi ni Kiao Qingyu na walang anumang hindi pagkakaunawaan dito. Naniniwala siya na ang lahat ng ipinakita ni Ming Sheng kay Kiao Baiyu noon ay huwad at si He Feihai, tulad ng iba, ay isang bulag lamang na tagapagtanggol para sa tinatawag na ideal partner na iyon.
Umiyak siya at tumakbo palayo, puno ng matinding pagkadismaya. Nang gabing iyon, nang bumalik si Ming Sheng sa kanyang silid, nakita niya ang music box na nakalagay sa mesa. Sa loob ay ang larawan nila ni Qiao Baiyu. Namutla ang kanyang buong katawan. Lumitaw si Qiao Qingyu pagkatapos noon. Dahan-dahan siyang nagsalita, na binanggit na ang keychain sa kanyang sasakyan ay kapares pala ng music box ng kanyang ate. Isinaysay niya na umulan kagabi at nakita niya si Qiao Baiyu sa panaginip na pinaalalahanan siyang maghanap ng music box sa attic at kinabukasan ay talagang nakita niya ito. Tinanong niya kung ito ba ay isang tanda na mayroon pang hindi natapos na hiling si Qiao Baiyu. Nang ituro niya ang larawan sa loob ng kahon at tanungin kung ang lalaki roon ay siya, umiling si Ming Sheng at itinanggi ito. Ngunit ayaw nang makinig ni Qiao Qingyu sa mga kasinungalingan. Malumanay ngunit matatag siyang nagsabi na ang anumang panlilin lang ay may kapalit. Ang kanyang kalooban ay bumagsak sa pinakamababa, napapalibutan ng pagkalito, takot at kawalan ng pag-asa. Sa ganoong magulong sandali, hindi siya nag-atubiling punitin ang litrato nila ni Qiao Baiyu na parang gusto niyang itanggi ang isang alaala na hindi kailanman mabubura. Dumating ang bagong taon at hindi pa rin nakalimutan ni Ming Sheng na magpadala ng maagang pagbati kay Qiao Qingyu. Bilang tugon, kalmado siyang sumagot na nahanap na niya ang hinahanap niya, ngunit kasama nito ang isang walang katapusang pag-aalala. Ibinahagi niya na kung gusto niyang makamit ang katarungan para kay Qiao Baiyu, nangangahulugan iyon na kailangan niyang kalabanin ang buong pamilya Qiao. Sa pagitan ng katarungan at ng pinaniniwalaang tama, hindi niya maiwasang magtaka kung alin ang tamang landas na pipiliin. Hindi nag-atubili si Ming Sheng sa kanyang karaniwang prangka na paraan na sabihin na kung ang isang bagay ay walang katarungan, hindi ito matatawag na tama. Sa bisperas ng bagong taon, tahimik na nakatayo si Qiao Qingyu, pinagmamasdan ang kalangitan na nagniningning sa liwanag ng mga paputok. Napakaganda ng tanawin ngunit hindi nito mapakalma ang kanyang damdamin. Ang kanyang puso ngayon ay puno lamang ng mga alaala ni Qiao Baiyu, ang kanyang ate na nagdala ng napakaraming sakit at pagkalungkot bago tahimik na lumisan sa mundo. Ang bawat hakbang sa pagtuklas ng katotohanan ay nagdadagdag ng kirot sa kanyang puso. Ngunit dahil dito, lalo siyang naging determinado na gawin ang tama, para kay Qiao Baiyu at para na rin sa kanyang sarili. Kinabukasan, magkasama ang buong pamilya na pumunta sa pagoda upang magbigay galang sa kanilang mga ninuno. Nang makaalis ang lahat, si Qiao Qingyu ay nag-iisa na nanatili sa tabi ng lapida ni Chak Xiaoxin. Sinindihan niya ang tala-arawan, ang huling ebidensya ng isang nakabaon na katotohanan, bilang isang paraan ng pamamaalam at pasasalamat. Nagpapasalamat siya kay Chak Xiaoxin sa palagi ang tahimik na pag-aalaga kay Qiao Baiyu. Pagkatapos ay lumapit siya sa puntod ng kanyang ate at inilagay ang sariwang bulaklak sa malamig na lapida at tahimik na sinabi sa sarili, kung alam mo ang desisyon ko ngayon, papayag ka ba? Alam niyang ang pagkamatay ni Qiao Baiyu ay ang presyo upang maitago ng iba ang tunay na pagkakakilanlan ni Ming Sheng, isang malupit na sakripisyo na pinlano ng maayos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaan na makalimutan ang lahat. Ang mga nagpasakit sa kanyang kapatid, tiyak na pagbabayarin niya. Unti-unting binalangkas ang plano at alam na ni Ming Sheng ang lahat at tahimik siyang sinuportahan ng walang kondisyon. Nang gabing iyon, hinintay ni Qiao Qingyu si Wang Mumu sa gate, naghihintay sa kanyang matalik na kaibigan mula sa malayo. Nang bumaba si Wang Mumu mula sa taxi, hindi niya nakalimutan na magpasalamat sa kanyang pagdating mula sa malayo upang tumulong. Matapos basahin ni Wang Mumu ang lahat ng inihandang dokumento ni Qiao Qingyu, hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla at pag-aalinlangan. Muli niyang tinanong kung ang lahat ng nakasulat dito ay totoo. Nang makatanggap ng matatag na tango, hindi maiwasang mag-alala si Wang Mumu. Dahil kung mailantad ang lahat, ito ay magiging isang nakamamatay na dagok hindi lamang kay Ming Sheng, na nasa bungad ng kasal at may malawak na kinabukasan, kundi magdudulot din ng malaking kahihiyan sa buong pamilya Qiao. Alam ni Wang Mumu na tiyak na walang sinuman sa malaking pamilyang iyon ang gugustuhing hukayin muli ang nakaraan. Ngunit sa harap ng matigas na pagpupursige ni Qiao Qingyu, wala na siyang magawa kundi tahimik na ibigay ang inihanda niyang mga gamit at umalis ng tahimik. Walang sinabi upang pigilan siya, ngunit hindi rin niya maitago ang kanyang pag-aalala. Maaga ng umagang iyon, tahimik na pinuntahan ng ina ni Qiao Qingyu si Ming Sheng at binigyan siya ng isang pasko. Sa tinig niya ay may bahagyang kapanatagan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding sama ng loob na matagal ng pinigilan. Ikinuwento niya na noong taon ng insidente sa pagitan nila ni Qiao Baiyu, gusto niya sana siyang makita upang linawin ang lahat. Ngunit hindi pinayagan ng kanyang ina at palagi siyang umiiwas. Mula sa mga paghadlang na iyon, bahagyang naunawaan na niya ang katotohanan. Maraming taon pagkatapos siyang magtrabaho, bigla siyang bumalik sa Shanyon upang yumuko at humingi ng kapatawaran, at kasabay nito ay ibinigay ang passbook na ito, na ipinapahawak sa tiyot niya, ngunit ayaw pa rin niya itong tanggapin. Ang tiyuhin niya mismo ang nagsalita at nagsabi na anuman ang mangyari, bata pa rin siya, kaya dapat bigyan siya ng pagkakataong magtama ng pagkakamali. Ang paghawak sa passbook na iyon ay upang bigyan din siya ng 100 upang magbago. Nang papalapit na siyang magpakasal, pinili niyang ibalik ito bilang huling regalo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, kasabay nito ay lumapit si Wang Mumu at nagtanong tungkol sa wedding dress, kaya hindi pa nakasagot o napigilan ni Ming Sheng ang kanyang ina. Hindi nagtagal pagkatapos, hinanap ni Ming Sheng si Qiao Qingyu. Inamin niya na noon, dahil sa kanyang kabataan at kawalang muwang, hindi niya naunawaan kung gaano kalalim ang pinsalang idinulot niya kay Qiao Baiyu. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang tahimik na naghahanap ng paraan upang makabawi, sinusubukang bumawi sa pamilya ng dalaga kahit na hindi niya ito kailanman binanggit. Umaasa siyang mabibigyan siya ng pagkakataon, hindi para burahin ang nakaraan, kundi upang alagaan ang kanyang mga magulang para kay Qiao Baiyu at gamitin ang kanyang buong buhay upang bayaran ang nawala sa kanyang ate. Sa harap ng ganoong sinseridad, isang bagay lang ang tinanong ni Qiao Qingyu, kung ito ay pagbabayad pinsala, handa ba siyang tanggapin ang lahat ng kahinatnan? Nang matanggap ang kanyang pahintulot, hindi na siya nagsalita pa at kalmado na lamang na tumalikod. Sa daan pa uwi, habang dumadaan sa silid ni Chak Xiaoxin, nakita ni Qiao Qingyu si Qiao Baiyu na nagtatago doon tamad.
Ikinuwento ng batang lalaki sa kanya na walang sinuman sa pamilya ang nangahas na pumasok sa silid na ito dahil sa mabigat na kapaligiran na dating bumabalot dito. Bahagyang umiling lang si Kiao Qingyu at sinabing hindi sila takot kundi nakokonsensya. Ngayon, si Kiao Baiyu ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Sa kalaunan ay siya ang magiging haligi at kailangang magbahagi ng responsibilidad sa kanyang mga magulang. Nang marinig ito, masunuring nangako si Kiao Baiyu na magiging mabait siya, na nagpangiti sa kanya ng bahagya, ngunit may kirot sa kanyang puso. Sa Paris, naghahanda si Ming Sheng na bumalik sa kanyang bansa. Sinabi niya sa kanyang ina na nakapag-book na siya ng flight dahil may mahalaga siyang kailangan gawin. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano iyon, umiti lang siya at sinabing sikreto iyon na nagpatawa sa kanyang ina dahil sa kanyang kaibig-ibig na pagiging mailap. Sa kabilang banda, binisita ni Kiao Qingyu ang kanyang ina at nakita niyang umiinom pa rin ito ng pain reliever sa balikat araw-araw. Tumingin siya sa lumang larawan ng kasal at malumanay na nagtanong kung bakit pinakasalan ng kanyang ina ang kanyang ama noon. Ikinuwento ng ina ang hirap ng kanyang kabataan. Mula pagkabata, lumaki siya sa kahirapan, hindi nakapag-aral ng husto. Bilang pansamantalang manggagawa sa power station ng bayan, nakilala niya ang kanyang ama na hindi nag-atubiling tulungan siya sa mga mabibigat na trabaho. Nagkakilala sila at mabilis na nagpakasal. Kalaunan, dahil sa pagnanais ng apo, pinilit sila ng kanyang mga magulang na magkaanak pa kay Kiao Baiyu. Inamin niya na alam niyang palagi siyang nalulungkot sa nangyari kay Kiao Baiyu, ngunit pinayuhan niya siyang may mga bagay na hindi na kailangang pagtalunan kung alin ang tama o mali. May mga sakit na hahayaan na lang at sa paglipas ng panahon ay kusang mawawala. Ngunit para kay Kiao Qingyu, na palaging inuuna ang katarungan, ang payo na iyon ay walang pinagkaiba sa pagpapahintulot. Nang gabing iyon, nagtakda siya ng alarma para gumising ng 3:00 ng umaga. Habang tulog pa ang buong pamilya, tahimik niyang inilagay ang maliliit na piraso ng papel sa loob ng mga kahon ng candy sa kasal. Nakasulat dito ang linyang, ang maagang pagkamatay ay hindi dapat makalimutan. Nais niyang gamitin ang mismong araw ng kanilang kasal upang ilabas ang lahat at ipaglaban ang katarungang matagal ng nakabaon para kay Kiao Baiyu. Nag-iisa siyang kumilos ng tahimik, dala ang determinasyong ilantad ang buong katotohanan matapos ang maraming taon ng pagtatago. Kinaumagahan, kasal na ni Ming Sheng at Wang Mumu. Puno ng bisita ang bahay at walang tigil ang mga pagbati. Naroon din ang mga opisyal ng nayon na nagpasaya sa lolo ni Ming Sheng. Ngunit sa gitna ng masayang tagpong iyon, si Kiao Qingyu lamang ang tahimik na tahimik. Walang ngiti, walang pagbati, dahil sa loob niya, isang bagyo ang naghihintay na sumabog.